Akatsuki ay isang renegadong bayani na ipinatawag sa ibang mundo upang talunin ang haring demonyo, ngunit ngayon ay kailangan niyang protektahan ang kanyang kaakit-akit na anak. Nang sila ay bumalik sa Earth, nag-enroll sila sa isang Hero Academy kung saan niya nag-api ang lahat upang maging pinakamalakas sa araw at nagpapahinga sa bisig ng mga demonyo sa gabi. Matapos talunin ang haring demonyo, sinubukan ni Akatsuki na bumalik sa Earth dala ang isang kaina-hinalang bag. Ngunit hinabol siya sa kagubatan ng isang piling pangkat na mga katulong na ipinadala upang pigilan siya. Madali niya silang natalo sa kakaibang pamamaraan, ngunit bago pa siya makarating sa gate ng ibang mundo ay nakilala niya si Listy, ang prinsesa ng kaharian. Sinubukan niyang kumbinsihin si Akatsuki na manatili sa pamamagitan ng pagpapakawala ng luha, ngunit tumanggi si Akatsuki at hinalikan siya para mapatigil ang kanyang pagluha. Nagalit, sinampal niya ito at tumalikod para umalis. Ngunit sinabi ni Akatsuki na tawagan siya kung kailanganin man niya. Pagkatapos ay dumaan siya sa tarangkahan, at nang makauwi siya, binuksan niya ang kanyang bag at lumabas mula rito ang anak ng Demon Lord, si Mew. Nang gisingin niya ito, sumigaw ito at kinagalit ang pagkatanggal ng kanyang mga damit nang hindi man lang siya inilabas para kumain. Ipinaliwanag ni Akatsuki na ginawa lamang niya ito upang makadaan siya sa tarangkahan nang walang anumang komplikasyon. Kaya binitawan niya ang kanyang galit at formal silang nagpakilala. Kinabukasan, sinundo sila ng isang kotse at habang naglalakbay, pinag-usapan nila ang kanilang plano na panatilihing lihim ang pagkakakilanlan ni Mew. Napagkasunduan nilang sabihin sa lahat na siya ang kanyang matagal nang nawawalang kapatid na nagdurusa sa amnesia. Maya-maya lang, dumating sila sa kanilang destinasyon, ang Babel, isang institusyong pang-edukasyon kung saan ang mga bumalik mula sa ibang mundo ay nakakuha ng tamang gabay at natutong gamitin ang kanilang mga kakayahan upang tulungan ang sangkatauhan. Matapos ang ilang pagsusuri, nag-alala si Mew na mabubunyag ng mga pagsusuri ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit tiniyak ni Akatsuki sa kanya na hindi ito mangyayari dahil karaniwan para sa mga bumalik na magkaroon ng ilang pagkakaiba sa kanilang mga gene at alaala. Samantala, sa ibang lugar, isang grupo ng mga tao ang nagtalakay sa ebalwasyon ni Akatsuki, habang sila ay nahumaling sila sa katotohanang may dalawa siyang titulo, tunay na bayani at overlord. Tiyak nila na magiging problema siya para sa kanila, at nagpa siya ang isa sa kanila na personal siyang puntahan. Balik sa sentro ng pagsusulit, sina Akatsuki at Mew ay dinadala sa isang arena, at ipinaliwanag ng instruktor na ang lugar ay nilagyan ng isang espesyal na harang, na pumipigil sa kanila na magkaroon ng pinsala. Nang makarating sila sa arena, ipinaalam niya sa kanila na ang huling bahagi ng kanilang pagpapatala ay magiging isang pagsubok sa pakikipaglaban at hiniling sa kanila na pumili ng sandata na gusto nila. Pinili ni Mew ang isang espada, ngunit nagpa siya si Akatsuki na gamitin ang kanyang mga kamao dahil iyon ang paraan ng tunay na mga lalaki ang umasikaso ng mga bagay. Hindi pinansin ang kayabangan nito. Sinabi ng instruktor kay Mew na siya ang mauuna, kaya nag-activate siya ng magic barrier, ngunit tiniyak ng instruktor na wala itong magagawa para sa kanya. Gayunpaman, nang sumugod ito sa kanya, ginulat ni Mew ang instruktor sa pamamagitan ng pag-activate ng isa pang magic circle at tinamaan siya ng isang water spell, na naging dahilan upang siya ay tumilapon sa isang dingding. Bago pa man ito makarecover mula doon, tinamaan niya ito ng isang lightning spell, na naging sanhi upang agad itong mawala ng malay dahil hindi ito binuo tulad ni Luffy. Pinuri siya ni Akatsuki sa magandang trabaho, ngunit nag-alala si Mew na sobra ang nagawa niya sa pamamagitan ng paglinlang dito upang pabayaan ito ang kanyang pagbabantay. Sa sandaling yun, may ilang mediko na nagmamadaling pumasok upang tingnan ang instruktor, at habang ginagawa nila yon, pumasok si Bakami, ang pangulo ng Student Council. Pagkatapos magpakilala, sinabi niya kay Akatsuki na siya ang magiging kalaban nito. Sumang-ayon si Akatsuki na labanan siya, ngunit ipinaliwanag ni Bakami na gusto lang niyang malaman ang antas ng kasanayan ni Akatsuki. Sa sumunod na sandali, isang haligi ng yelo ang lumabas mula sa lupa at halos matusok si Mew, ngunit nailigtas siya ni Akatsuki bago pa man mangyari yun. Sinigawan niya si Bakami dahil sa paggawa ng ganoong maruming panlilinlang. Ngunit ipinaliwanag ng low-budget go-go na sinusubukan lang niya ang reflexes ni Akatsuki. Gusto niyang malaman kung karapat-dapat ba si Akatsuki na maging susunod na One Punch Man, at tinanong. Siya na sirain ng haliging yelo gamit ang kanyang mga kamao. Masayang pumayag ang matapang na gawin ito, ngunit nagbabala si Mew na masasaktan siya dahil ang yelo ay puno ng mahika,
na nagpatigas dito ng husto. Tinanoong naman ni Akatsuki si Bakami kung papayag itong labanan siya ng isa-isa kung masisira niya ang haligi, at sumagot si Bakami ng oo, nasiyahan sa kanyang tugon. Lumapit si Akatsuki sa haliging yelo, at matapos ilagay ang kanyang enerhiya sa kanyang kamao, sinuntok niya ito. Nakapagtataka, nanatiling buo ang haligi, ngunit sinabi ni Bakami na napatunayan na ni Akatsuki ang kanyang sarili. Aniya, inaabangan niya ang kanilang duelo at idineklara na pareho silang nakapasa sa kanilang entrance exams. Pagkaalis ng magkapatid, hinawakan ni Bakami ang haligi, at ito ay nadurog sa milyon-milyong piraso. Doon niya napagtanto na gusto siyang labanan ni Akatsuki nang wala si Mew para hindi siya madamay sa gulo. Kinagabihan, habang kumakain ng hapunan sina Akatsuki at Mew, naalala ni Akatsuki ang araw na tinalo niya ang Demon Lord, at kung paano naging huling kahilingan ng Demon Lord na isama ni Akatsuki si Mew dahil ayaw nitong may mangyaring masama sa kanya. Hindi pa rin maintindihan ni Akatsuki kung bakit pinagkatiwalaan siya ng Demon Lord, ngunit nagpasya siyang sumunod na lang sa agos. Umalis si Mew sa kanyang silid at pumunta sa silid ni Akatsuki at pinag-isipan ang pagtuldok sa kanyang buhay dahil siya. Naalala niya na sinabi ng kanyang ama na gawin yun kung hindi niya sa tingin mapagkakatiwalaan si Akatsuki. Gayunpaman, matapos niyang maalala kung gaano siya kabuti nitong tratuhin, nagpasya si Mew na itigil ang kanyang planong wakasan ang buhay nito. Bago pa siya makaalis, biglang hinawakan ni Akatsuki ang kanyang kamay at inihiga siya sa kama, na nagpataka sa kanya kung nahalata ba nito ang kanyang masamang hangarin. Ngunit hindi ganoon. Lumabas na tulog pa rin ito at gumagalaw lamang dahil sa utos ng kanyang hormone monster dahil sinubukan niyang halikan siya at naging magulo ang kanyang kasuutan sa pagtatangkang pigilan siya sa mas malalim na intensyon. Nakiusap siya rito na tumigil, sinasabing kapatid siya nito. Dahil dito, sandaling natigilan si Akatsuki, ngunit agad siyang natauhan at sinabihan nitong tigilan ang kasinungalingan dahil patay na ang kanyang kapatid. Bago pa man niya matuno ang impormasyong ito, hinimas na nito ang kanyang dibdib, dahilan upang halos mawalan siya ng kontrol sa sarili, kaya't hinampas niya ito sa ulo gamit ang alarm clock nito. Kinabukasan, si Akatsuki, na walang maalala sa kanyang ginawa kinagabihan, ay naglakad patungo sa klase kasama ang isang nahihiyang si Mew habang lahat ng estudyante sa pasilyo ay nakatitig sa kanila na parabang sila ay mga sikat na tao. Matapos siyang umupo sa likod ng klase, isang babae na nagpakilala bilang si Izumi ang lumapit sa kanila at ipinaliwanag na ang kanilang hindi inaasahang kasikatan ay dahil narinig ng lahat kung paano sila. Naipasa nila ng mahusay ang kanilang entrance exams. Ayon sa mga patakaran ng paaralan, ang mga bagong mag-aaral ay karaniwang inilalagay sa Class E. Ngunit dahil sila ay labis na kinagigiliwan ng mga plot gods, inilipat sila sa Class B matapos ang kanyang paliwanag. Pinayuhan niya si Akatsuki na humanap ng ibang upuan, ngunit bago pa niya masabi kung bakit, isang batang lalaki na may pulang buhok ang pumasok at nagsimulang sumigaw kay Akatsuki dahil umupo ito sa kanyang upuan. Ang pangalan niya ay Kenya, at ayon kay Izumi, kalalipat lang niya mula sa iba't ibang klase at galit na galit siya sa katotohanang kasama niya sa klase ang mga itinuturing niyang mahina. Sa sandaling lumapit siya sa kanila, tinuruan siya ni Akatsuki ng leksyon na nagpatamba sa kanya palayo. Sa pasilyo, gayunpaman, patuloy pa rin siya sa pagsasalita ng walang tigil, kaya hinawakan ni Akatsuki ang mukha nito at pinisil ito. Sinabi niya kay Kenya na ang mga mayayabang at maingay na tulad nito ay ang paborito niya dahil labis siyang natutuwa sa pagpapababa ng kanilang ere. Habang dinidiinan niya ang mukha nito, lumapit si Mew sa likuran niya at sinabihan siyang tumigil sa pag-aasal barbaro, kaya binitawan niya si Kenya. Sa sandaling yun, napansin ni Izumi na papalapit sa kanila ang komite ng disiplina, at nang sabihin niya kay Mew kung sino ang mga ito, natarante si Mew. Sinubukan niyang kumbinsihin si Akatsuki na sabihin sa mga miyembro na si Kenya ang nagsimula ng away, ngunit sinabi nito sa kanya na ayos lang sa kanya na dalhin. Ilang sandali pagkatapos, iniwan siya sa silid ng konseho ng mag-aaral, at nang makapasok ang tatlo sa mga miyembro pagkaraan, nakita nila si Akatsuki na masayang nakaupo sa upuan ni Akami. Nagulat sila dito, at habang sinisimulan nila siyang pagsabihan dahil sa pag-upo roon, pumasok si Kami. Sa sumunod na sandali, tumalon si Akatsuki mula sa upuan at sinubukang atakihin ng pangulo ng konseho ng mag-aaral, ngunit hindi siya pinayagan ng kanyang mga kaibigan. Ipinagtanggol nila si Hakami gamit ang kanilang mahika,
Ngunit sinalag ni Akatsuki ang kanilang mga atake at lumapag sa harap ni Hakami. Naguguluhan, tinanong ni Hakami kung bakit sinubukan siyang atakihin ni Akatsuki, at sumagot ang bata na inakala niyang dinala siya roon para magkaroon sila ng kanilang laban. Bilang tugon, inihayag ng Kami na hindi niya alam na dinala si Akatsuki sa silid ng konseho. Noon din, nagsalita si Haruka, na sinasabing siya ang nagpahiling na dalhin siya roon. Sinabi niya na alam niyang hindi sinimulan ni Akatsuki ang gulo sa klase, subalit, binalaan niya ito na ayusin ang kanyang ugali dahil sa anumang maling galaw, lagot na siya. Matapos sa pagdaldal, umalis si Akatsuki sa silid ng konseho, at dumating si Kushwa, ang kanyang class president, upang ihatid siya sa kung saan gaganapin ang kanilang unang klase. Sa kanilang daan doon, isang galit na Haruka ang biglang lumapag sa harap nila. Lumabas na kinuha ni Akatsuki ang kanyang plot covers habang nasa silid ng konseho, at dumating siya para parusahan siya dahil doon. Inilabas niya ang kanyang mga sandata at sumugod sa kanya, umaasang matatalo siya gamit ang sikat na galaw ng paghiwa sa anime. Ngunit sa kanyang pagtataka, hindi siya nasaktan. Para bang hindi pa sapat ang masamang yun, natuklasan niyang kinuha nito ang kanyang mga plot cover kasabay ng pagluwag ng mga butones ng kanyang damit, na naglantad sa kanyang dibdib. Agad-agad, hinawakan niya ang kanyang dibdib sa hiya, at tumakbo palayo matapos manumpa na pagbabayar niya si Akatsuki sa pagpapahiya sa kanya. Sa kalaunan, nakarating sila sa arena para sumama sa iba pang kaklase para sa kanilang aralin sa edukasyong pisikal. Matapos ang klase, tinulungan ni Akatsuki at Miu si Kushwa na itabi ang kagamitan, at sila. Natuklasan nilang naglalampungan si Izumi at ang isa nilang babaeng kaklase. Habang pinagalitan ni Kushwa si Izumi sa paggamit ng imbakan bilang lugar ng kanilang taguan, tumakbo ang kaiyahiyang kasintahan ni Izumi at malakas na isinara ang pinto sa likod niya, dahilan upang makulong silang lahat sa loob. Nag-alok si Akatsuki na sirain ang pinto, ngunit sinabi ni Kushwa sa kanya na may kaparusahan sa pagsira ng ari-arian ng eskwelahan. Siniguro niya kay Akatsuki na mayroong darating upang suriin ang silid sa lalong madaling panahon, at sinabing ang kailangan lang nilang gawin ay maghintay. Ilang minuto pagkatapos, napansin ng mga babae na naiihi si Kushwa, kaya iminungkahi ni Miu na gamitin niya ang ilang sako ng buhangin bilang pansamantalang palikuran. Sinabi ni Kushwa sa kanila na hindi niya magawa yun dahil sobrang kinikimkim na niya at hindi na siya makatayo, kaya nakaisip si Akatsuki ng solusyon. Pinatayo niya sina Izumi at Miu sa harap niya, at bago pa nila nalaman ang nangyayari, pinindot niya ang mga pressure points sa kanilang tiyan. Sa sumunod na sandali, bumagsak ang mga babae at nagsimulang maranasan ang kaparehong panggigipit na nararanasan ni Kushwa. Tinanong ni Miu kung ano ang ginawa niya sa kanila, at ipinaliwanag niya na ginamit niya ang kanyang teknik ng pagmamanipula ng nakakonektang enerhiya, na nagbigay daan sa kanya upang kontrolin ang kanilang panloob na enerhiya. Sinubukan ng mga babae na pigilan ang pag-ihi, ngunit sa huli, sinundan nila ang yapak ni Elsa at hinayaan na lang, kaya ginantihan nila si Akatsuki. Nang buksan ni Haruka ang pinto kalaunan, nagmadali silang lumabas para maglinis, at habang naliligo, nagkasundo silang magkaisa laban kay Akatsuki. Kinabukasan, sa tanghalian, binyuli ni Kenya ang isang batang nagngangalang Tanaka at kinuha ang pwesto nito sa unahan ng pila ng pagkain. Ginantihan siya ni Kushwa Akatsuki. Habang papalayo si Kenya nang naiinis, tinawag ni Akatsuki si Tanaka upang kunin muli ang kanyang pwesto at pagkatapos ay lumakad patungo sa likod ng pila. Dahil dito, nagsimulang magbulungan ang mga naroroon tungkol sa pagbagsak ni Kenya mula sa pagiging sikat patungo sa pagiging duwag at walang paninindigan, at hindi ito ikinatuwa ng bata. Kasabay nito, ipinatawag si Kushwa sa silid ng Student Council upang pag-usapan ang kay Akatsuki. Masamang pag-uugali. Nang bumalik siya sa klase kalaunan, agad siyang nilapitan ni Izumi at Miu upang tanungin kung kumusta ang pulong niya, at sinabi niya sa kanila na hindi nila iyon kailangan alamin. Habang pauwi si Kushwa, nilapitan siya ni Akatsuki at tinanong kung ano ang gusto niyang malaman tungkol sa kanya. Nalito siya sa tanong, kaya ipinaliwanag nila na alam niyang gustong i-report ng Student Council ang lahat tungkol sa kanya sa kanila, na ikinagulat niya. Gayunpaman, hindi niya ipinahalata at ibinunyag na binyantaan siya na ibabalik sa kanyang totoong baitang kung hindi niya maibibigay ang mga ulat. Tinanong ni Akatsuki kung ano ang plano niyang gawin, at inamin niya na ayos lang sa kanya kung ibinalik dahil lagi siyang nakakaramdam ng pagiging hindi akma.
Nang sinubukan niyang umalis, pinigilan siya ni Akatsuki at nangakong tutulungan siya sa mga ulat dahil kasalanan niya kung bakit siya napasama sa gulo. Nang bandang huli sa bayan, biglang hinayla ni Miu si Izumi sa isang eskinita, at inakala ng dalagang may pinag-aralan na mayroon itong kakaibang intensyon sa kanya. Sinabihan siya ni Miu na huwag mag-ilusyon at ipinansin sa kanya sina Akatsuki at Kushwa, na nakatayo sa harap ng isang manga cafe. Pagkatapos pumasok ng dalawa, sumunod na pumasok ang mga Sherlock at Watson na may limitadong budget dahil gusto nilang malaman kung ano ang ginagawa ng mga ito. Sa loob ng kuweba, sinubukan ni Kushwa na umalis, ngunit ginamit ni Akatsuki ang kanyang teknik sa pagmamanipula ng enerhiya. Hanggang sa manghina ang kanyang mga binti at binuhat siya papunta sa binbag sa sulok ng kanilang pribadong silid. Pagkatapos niyang ikandado ang pinto, bumalik siya sa kinaroroonan niya, at tinanong niya kung ano ang plano niyang gawin sa kanya. Sinabi lang niya na gagawin niya siyang adulto at pagkatapos ay lumapit sa kanya, na naging sanhi ng kanyang pagkatarantar. Kasabay nito, si Miu, na nasa kabilang silid kasama si Izumi, ay sinubukang makinig sa pader upang marinig kung ano ang ginagawa ni Akatsuki at Kushwa, ngunit hindi siya pinayagan ni Izumi. Nagpa siya ang malikot na bata na mas masaya ang paglalaro ng mga stress ball ni Miu kaysa makinig kina Akatsuki at Kushwa. Sinubukan ni Miu na pigilan siya, ngunit ang kanyang masayang tunog at kakulangan ng pagtutol ay lalo lamang naghikayat. Izumi para magpatuloy. Balik sa silid ni Akatsuki, sinabi ni Kushwa sa kanya na hindi niya iniisip na ang pamamaraan niya ang pinakamahusay na paraan upang salubungin siya sa pagtanda, ngunit ginulat siya nito sa pagyakap. Pagkatapos ay sinabi niya na kung gusto niyang maramdaman na kabilang siya sa kanilang klase, dapat na siyang magsimulang hayaan ang sarili na mas makaramdam at ipahayag ang kanyang tunay na saloobin. Sinabi niya na dinala niya siya sa lugar na yun upang makaiyak at makasigaw ng lahat ng kanyang pagkabigo nang hindi kinakailangang mag-alala na makompromiso ang kanyang hiwalay na pagkatao. Dahil dito, gaman ang pakiramdam ni Kushwa, at sinabi niya na hahayaan lang niya ang kanyang sarili na maglabas ng damdamin sandali kapag oras na para sila ay umalis mamaya. Natagpuan nila sina Miu at Izumi, na agad na pinagsabihan si Akatsuki dahil sa tangka nitong samantalahin ang kanilang kaibigan. Kinabukasan, paikot-ikot si Haruka sa silid ng Student Council, nagrereklamo tungkol sa pagkahuli ni Kushwa sa kanyang report. Sinubukan ni Minami at Rayahai na pakalmayan siya, subalit tumanggi siyang makinig dahil nababagabag pa rin siya kung paano nito inialis ang kanyang damit nang hindi man lang siya hinawakan. Nang biglang pumasok si Akami, at nang tangkain niyang magreklamo rito, pinatigil siya nito sa isang tingin at sinabi sa kanyang siya na mismo ang hahawak sa lahat ng bagay tungkol kay Akatsuki simula sa araw na yon. Samantala, may isang nakapasok sa control room at binago ang setting para sa pagpapatawag. Programa. Nang maglaon, sa klase ng pisikal na ehersisyo, binigyan ng instruktor sina Miu at Akatoki ng mga gamit sa braso na, kapag sinuot, lumilikha ng angkop na sandata para sa kanila batay sa kanilang kasanayan at katangian. Madaling napaganya ni Miu ang kanya at nakakuha ng baston, ngunit natuklasan ni Akatsuki na hindi siya makalikha ng sandata at nagtaka kung sira ang kanyang gamit sa braso. Habang umuusad ang klase, pinaghiwalay sila ng instruktor sa dalawang grupo, ang mga gustong mag-spar ng isahan at ang mga gustong magtrabaho ng grupo. Sinubukan ni Akatsuki na makipaggrupo sa mga babae, ngunit galit pa rin sila sa kanya dahil sa insidente ng pag-ihi, kaya tumanggi silang payagan siyang sumama sa kanila. Dahil walang pagpipilian, pinilit niya si Kenya na pumayag na makipag-ensayo sa kanya, ngunit nang malaman ni Kenya na wala siyang mahika at kayang gumawa ng armas gamit ang kanyang device sa braso, naging mayabang siya. Nang ibigay ng instruktor ang senyales upang simulan ang kanilang laban, inaktibo ni Kenya ang Magic Circle. Agad siyang gumawa ng bilog na Akatsuki at pinagningis ito ng apoy. Maraming beses siyang tumawa habang pinapanood ang mga apoy na lumalamon kay Akatsuki, ngunit tumigil ang lahat nang mapagtanto niyang hindi nasaktan si Akatsuki. Sinubukan niyang atakihin siya gamit ang kanyang mga armas, ngunit sinangga ni Akatsuki ang mga ito at sumugod sa kanya upang gumanti. Agad na inaktibo ni Kenya ang isang harang, ngunit ito ay walang silbi laban kay Akatsuki at habang nakatutok ang talam sa leeg niya, nawala ng malay ang duwag na bata dahil sa gulat. Habang nakahandusay siya sa lupa, kinuha ni Akatsuki ang kanyang kagamitan sa braso upang subukan, ngunit naantala siya ng mga sigaw na narinig mula sa katabing arena.
Nagkataon na ang halimaw na dapat nilang labanan ay nagwala at ginagawang bato ang lahat. Sinubukan ng mga babae na sirain ito gamit ang kanilang pinagsamang kapangyarihan, ngunit agad nilang napagtanto na sinisipsip ng halimaw ang kanilang mahika at lumalakas ito. Nang gumanti ito, nagsilbing panangga sina Izumi at Kuzo at tinamaan ang mga balahibo nitong nagpapatigas. Sa pagkakita nito, lumaban si Niu upang hindi sila mapinsala, ngunit mas malakas ang halimaw. Nang tila matatalo na siya, dumating si Akatsuki at sinuntok ang nilalang paaba sa silid. Sinabi niya sa kanya na ipaubaya na lang ang natitira sa kanya, ngunit binalaan niya na hindi tumatalab sa halimaw ang direktang atake o mahika. Tiniyak ni Akatsuki sa kanya na alam niya ang ginagawa niya at pagkatapos ay gumawa ng isang malaking espada gamit ang mga device na pang-armas na nakalap niya mula sa kanilang mga kaklase. Nang makita ito, ipinukul ng nilalang ang mga balahibong nagpapabato nito sa kanya, ngunit tinabig ito ni Akatsuki gamit ang kanyang espada. Inalok ni Niu na suportahan siya, ngunit sinabi niya na huwag at ipinakita sa kanya ang kanyang kaliwang braso, na dahan-daang nagiging bato. Sinabi niya na manatili siya sa kanyang pwesto at sumugod sa halimaw, patuloy itong hinihiwa ng ang kanyang espada hanggang sa makakuha siya ng pagkakataon na ilubog ito sa likod ng leeg nito. Pagkatapos ay inihinto niya ang kanyang enerhiya dito gamit ang espada bilang konduktor at saka siya lumukso pababa habang ang halimaw ay sumabog at naging ulap ng alikabok. Nang mangyari ito, ang mga estudyanteng naging bato ay bumalik sa dati at si Niu ay dali-daling niyakap ang kanyang mga kaibigan. Nang sumama si Akatsuki sa kanila, sinabi niya sa mga babae na si Niu ang pumihil sa kanila na maging kasaysayan at pinuri siya sa isang trabahong mahusay na nagawa. Maya-maya, nalaman ng mga miyembro ng konseho ng estudyante na si Kenya ang may pananagutan sa nangyari sa arena. Nagbigay puna si Haruka kung gaano katanga na nag-iwan siya ng mga pahiwatig para makita nila, at nagsalita si Ryohei tungkol sa kung gaano kahusay si Akatsuki para matalo niya ang halimaw ng mag-isa. Gayunpaman, nang sabihin niyang sapat na ang galing ni Akatsuki para ilipat siya sa mas mataas na klase, hindi sumang-ayon ang mga babae. Ayon kay Minami, natalo lang ni Akatsuki ang halimaw dahil ito ay isang mababang antas. Sa oras na yun, pumasok si Tanaka sa silid ng pugon, ngunit bago pa siya makalapit sa pugon para isagawa ang kanyang misyon, lumitaw si Akatsuki. Sinabi niya kay Tanaka na alam niyang dumating ito para itapon ang access card, na ginamit nila ni Kenya para makapasok sa control room at guluhin ang halimaw. Nagkunwari si Tanaka na walang alam, ngunit pinakiusapan siya ni Akatsuki na itigil ang pagpapanggap at inihayag na siya'y laging alam na hindi si Tanaka ang mahina na ipinapakita niya sa iba. Tiniis lamang niya ang pambubuli ni Kenya dahil nagpipigil siya upang makapaghiganti at mapahamak si Kenya. Lumabas na pagkatapos ng insidente sa silid-aralan, pinaglinis si Kenya ng arena bilang parusa, kaya nasa kanya ang access key at pinilit si Tanaka na pasukin kasama siya ang control room. Gayunpaman, kahit si Kenya ang nagpakialam sa data ng halimaw, bumalik si Tanaka mamaya at itinakda ang lahat sa pinakamataas na antas, na naging sanhi upang ito ay mawalan ng kontrol, na pagtanto na nabuking na ang kanyang pagpapanggap. Tumigil si Tanaka sa pagpapanggap at inatake si Akatsuki, kaya naghanda ang bata. Gayunpaman, muling sinugod siya ni Tanaka gamit ang mahika ng hangin at hindi siya binigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili o lumaban. Huminto lamang siya nang mapansin niyang nawala ng malay si Akatsuki at nilapitan siya, sinasabing maingay lang ito ngunit walang panama. Sa sumunod na sandali, biglang hinugot ni Akatsuki ang kanyang espada, ikinagulat ni Tanaka na labis na kumbinsido na pinatulog na niya ito ng husto. Upang matulungan siyang maunawaan ang sitwasyon, inihayag ni Akatsuki na hinayaan niya ang sarili na masaktan upang magpababa ng depensa si Tanaka. Dagdag pa, ginamit niya ang kanyang teknik ng konektadong manipulasyon ng enerhiya upang ipagtanggol ang sarili laban sa mga pag-atake, kaya't hindi pa rin siya nasaktan matapos tumanggap ng gayong mga tama. Sa puntong ito, nagpasya si Tanaka na maging mapang-inis at itinutok niya ang susunod na pag-atake sa gusali. Ipinaalala ni Akatsuki sa kanya ang barrier at sinabing ang tanging mangyayari lamang ay ang mga estudyante ay lubos na magdurusa sa isip, ngunit sinabi ni Tanaka na hindi iyon ang mangyayari. Binigyang diin niya na hindi mapoprotektahan ng barrier ang mga tao mula sa bumabagsak na bato, kaya kung ilalabas niya ang kanyang atake, karamihan sa mga tao ay mapapahamak kaagad. Dahil sa kuryosidad,
Tinanong ni Akatsuki si Tanaka kung ano ang kanyang plano sa huli, at inihayag ng binata na nais niyang sirain ang Babel. Aniya, ang paaralan ay isa lamang pabalat para sa pagsasanay ng mga batang may kakaibang kapangyarihan na ipapadala sa labanan kung kinakailangan. Alam niyang ang pagpapatuloy sa kanyang plano sa ganoong paraan ay magreresulta sa maraming madadami, ngunit hindi niya ito pinansin dahil, para sa kanya, may kaakibat na halaga ang revolusyon. Saktong paaktibo na niya ang Salamanca, nang lumitaw si Becoming at pinigilan siya gamit ang yelo, na ikinagulat ni Akatsuki. Inamin niyang ayaw niyang makialam, ngunit kinailangan niya dahil hindi na makontrol ang sitwasyon. Pagkatapos ay itinago ni Akatsuki ang kanyang sandata at umalis, sinabing susuriin niya si Nu at ang iba pa. Nabanggit si Nu, nasa arena siya tumutulong sa paggamot sa mga malubhang nasugatan sa kaguluhan ng mga halimaw. Nang bumalik si Akatsuki na may dalang mas maraming first aid kit, sinimulan niya itong pag-alitan dahil hindi nito ipinatingin ang braso, ngunit bago pa siya matapos, bigla siyang nahilo at nawala ng malay. Ilang oras pagkatapos, nagising siya sa infirmary, at lumapit si Akatsuki para dalawin siya na may dalang dilatang inumin. Tinanong niya kung kumusta ang pakiramdam niya, at sinabi ni Nu na maayos siya, ngunit nang pisilin niya ang balikat nito at napangiwi ito, tinawag niya itong sinungaling. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang teknik ng nakakonektang enerhiya upang pabilisin ang proseso ng paggaling nito, at pagkatapos ng isang magaan na pagbibiro, napansin ni Mo na namamasa ang kanyang mga mata at sinubukang pigilan ang luha. Humarap si Akatsuki sa bintana at hinikayat siyang umiyak, sinabing alam niyang hindi niya pinayagan kanyang sarili para makapagluksa ng maayos mula nang mamatay ang kanyang ama. Sa simula, ayaw ni Mo na makita siya nitong bumigay, pero sa huli, bumuhos ang kanyang luha kaya hinayaan siya nitong kumapit sa kanya nang walang imik. Ilang araw makalipas, habang naliligo si Mo, sinabi niya sa sarili na inaya niya ang mga babae na mamili kasama niya sa araw ng kanilang pahinga. Noon din, narinig niya si Akatsuki na nagtatanong kung ano ang bibilhin niya at tumingala siya at nakita itong nakatayo sa dingding na ang likod ay nakaharap sa kisame, kaya sumigaw siya. Nang maglaon, habang nag-aalmusal, ang napunta kay Akatsuki ay isang kahon ng Lunchables bilang parusa sa ginawa niya sa banyo. Habang tahimik silang kumakain, biglang tumayo si Akatsuki mula sa kanyang upuan nang galit nang marinig niyang magsalita ang news anchor tungkol sa isang organisasyong tinatawag na Kakun. Gustong malaman ni Mo kung bakit siya ganoon umaksyon, kaya habang nanananghalian sa eskwelahan, tinanong niya ang kanyang sumi at Kuzuha na ikwento sa kanya ang tungkol sa organisasyon. Sinabi nila sa kanya na ang kahulugan nito ay mga anak ng tumawid sa ibang bansa at sinabing ang lahat ng miyembro nito ay ang pinakamalakas na individual na nagbalik mula sa ibang mundo. Tinulungan ng organisasyon na patakbuhin ang mundo at responsable sa bawat Bubble Institute sa mundo upang maiwasan ang maling paggamit ng mga bata sa kanilang kapangyarihan. Sa ibang lugar, nagpulong ang mga miyembro ng Kakun upang talakayin si Akatsuki, at sinabi ni Akami sa kanila na nasilip niya ng bahagya ang kapangyarihan nito. Sinabi niyang ipagpapatuloy niya ang pagmamanman dito upang malaman kung karapat-dapat itong sumali sa kanilang hanay. Samantala, si Akatsuki ay nasa bubong, iniisip ang lalaking nakita niya sa bubong dahil nakilala niya ito. Agad na putol ang kanyang pag-iisip ng isang estudyanteng lalaki na umakyat sa bubong upang magpahangin. Ang batang lalaki, na nagngangalang Motoharo, ay agad siyang nakilala sa isang tingin, kaya nilapitan niya ito sa kunwari pagbati at tangkang suntukin siya. Ngunit mabilis ang reaksyon ni Akatsuki at madaling nasalo ang kanyang kamao. Sa sumunod na sandali, nagsimula silang maglaban, ngunit mas malakas si Akatsuki, at matapos niyang napatumba si Motoharo, humingi ng tigil away ang batang lalaki, kaya lumayo siya at tinulungan itong makatayo muli. Agad na nagdikit ang kanilang mga kamay. Naramdaman ni Motoharo na gumagamit si Akatsuki ng konektadong manipulasyon ng enerhiya at napaisip ng malakas kung si Akatsuki ba ang taong matagal na niyang hinahanap. Lumayo si Akatsuki, nagtatanong kung ano ang sinasabi niya, ngunit binaliwala ni Motoharo ang tanong at inanyayahan siyang magsama pagkatapos ng klase sa susunod na Lunes dahil gusto niya siyang ipakilala sa isang tao. Ito ay tila masyadong kainahinala kay Akatsuki, kaya sinabi niya rito na hindi siya pinapayagang makipagkita kasama ang mga estranghero. Naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin, ipinakilala ni Motoharo ang kanyang sarili kay Akatsuki at sinabi niyang estudyante siya ng klase A, kaya tinanggap ni Akatsuki ang kanyang imbitasyon. Nang gabing yun,
pumunta sina Akatsuki at Mew sa isang convenience store upang bumili ng ilang groceries, at sa kanilang pagbalik. Alam niyang mamimili sila kinabukasan dahil narinig niyang pinag-uusapan nito ang pag-imbita sa mga babae na sumama sa kanya. Kinabukasan, dinala ni Akatsuki si Mew sa mall gaya ng ipinangako, at humanga siya sa laki ng lugar. Sinabi ni Izumi at Kuzo na sumama sa kanya na maliit pa ang mall na yun kumpara sa iba at sinumbatan si Akatsuki dahil hindi kaagad siya dinala sa pamimili, kaya humingi ito ng tawad. Pagkatapos ay naglakad-lakad sila sa mall bago nagpunta sa tindahan ng Ling Iri, at nag-usap ang mga babae tungkol sa pagpapapunta ng isa sa mga kawani upang sukatin ang laki ng dibdib ni Mew dahil hindi niya ito alam. Napansin nilang kasama pa rin nila si Akatsuki at tinanong kung gaano pa siya katagal balak manatili. Binaling ni Akatsuki ang kanyang atensyon kay Mew upang tanungin kung gusto niyang manatili siya, at mahiyain namang sumagot si Mew na gusto niya. Dahil dito, sinabi ng Angus na tama ang kanyang pinili dahil alam niya ang lahat tungkol sa Ling Iri salamat sa lahat ng panahong inilaan niya sa pagtatrabaho bilang isang bodyguard sa isang bahay aliwan. Balik sa kabilang mundo, sa kabutihang palad, binaliwala ng mga babae ang kanyang hanggal na pahayag, at pumasok si Mew sa isang fitting room upang sukatan ng isang miyembro ng staff. Matapos makuha ang kanyang mga sukat, dinalhan siya ng babae ng ilang kasuutan para subukan at ipinahiwatig na magugustuhan ito ni Akatsuki dahil akala niya ay kasintahan niya ito. Matapos umalis ang babae upang asikasuhin ng ibang mga customer, nagmodelo si Mew sa harap ng salamin at nagtaka kung magugustuhan nga ba talaga ito ni Akatsuki. Gayunpaman, nang matanto niya na kumikilos siya na parang may pagtingin siya sa edukadong tanga, tumigil siya at sinubukang habarin ang set. Sa kasamaang palad, nahirapan siya dito at aksidenteng napunit ito sa proseso na ikinabahala niya. Maya-maya, narinig niya ang boses ni Akatsuki, sinasabing may problema siya, at nang tumingala, nakita niyang muli itong umaakto na parang si Spider-Man, kaya siya napasigaw. Matapos niyang kumalma, tiningnan niya kung walang tao sa pasilyo bago niya lapitan si Akatsuki dahil sa walang hiyang paniniktik nito sa kanya, ngunit sinabi nitong binabantayan lang niya siya. Pagkatapos ay inilagay niya ang napunit na pangitaas sa kanyang kamay at sinabi sa kanya na kailangan niyang ipaalam sa attendant tungkol dito at bayaran ito, ngunit nag-aatubili si Mew dahil napakamahal nito. Noon din, bumalik ang attendant, kaya nagpanik si Mew dahil ayaw niyang makita ng babae si Akatsuki sa kwarto kasama niya. Sinabihan niya si Akatsuki na magtago at pagkatapos ay binuksan ang pinto para kausapin ang babae, na sinisigurong maayos lang siya. Matapos isara muli ang pinto, bumaba si Akatsuki mula sa kisame at sinabi sa kanya na kailangan niyang humingi ng tawad sa pagkapunit ng bra, at habang nag-uusap sila, pumasok ang attendant. Agad-agad, sinimulan niyang pag-alitan si Akatsuki dahil nasa loob ito, na umakit ng atensyon ni Izumi at Kuzo na nasa pasilyo. Naakit din niya ang atensyon ni Horiko, na nasa kabilang fitting room, sumusukat ng set ng Ling Iri. Tinanong ng babae kung ano ang ginagawa niya doon, ngunit sumagot ito sa pamamagitan ng pagtatanong kung ano ang ginagawa niya doon. Nakasuot ng kasuotang tila kaganapan ng kanyang pagnanasa, at doon siya nahiya. Pagbalik niya sa kanyang dressing room, tinawag ni Akatsuki ang pansin ng attendant at sinabi sa kanya na masyadong maliit ang bra na dinala niya para kay Mew. Nagtalo ang babae na tama ang nakuha niyang sukat, ngunit si Akatsuki, bilang isang sertipikadong inspector ng Nolan, ay tiniyak sa kanya na nagkamali siya at hiniling na dalhan sila ng mas malaking sukat. Matapos umalis ang babae para kunin ang item, pinatalikod ni Akatsuki si Mew sa kanya at pinindot ang pressure point sa leeg nito bago inayos ang iba pang bahagi ng kanyang katawan tulad ng isang propesyonal na chiropractor. Nang bumalik ang attendant kasama ang bra, tinulungan niya si Mew na isuot ito, at sa lahat ng laking gulat niya, sakto itong bumagay. Pagkatapos ay sinabi niya sa attendant ang tungkol sa punit na bra, at sinabi ng babae na hindi na nila kailangang bayaran ang sira dahil siya ang may kasalanan sa pagdadala ng maling sukat. Gayunpaman, tumanggi si Akatsuki na tanggapin ang kanyang kabutihang loob at inamin na inayos niya ang katawan ni Mew habang wala ito. Ipinaliwanag niya na ginawa niya ito dahil masyadong tensyonado si Mew, na naging sanhi ng pagliit ng kanyang katawan, kaya tila ang dating bra ang kanyang tunay na sukat. Pagkatapos ng kanyang paliwanag, sinabi niya sa babae na babayaran niya ang sirang bra dahil hindi naman talaga nito kasalanan, at hiniling na lagi nitong tulungan si Mew tuwing pupunta ito sa tindahan. Ikinagalit ito ni Mew,
at sinumbatan niya ito sa pagsisinungaling, sinabing napunit niya ang bra habang sinusubukan niyang tanggalin ito at sinabi niyang nararapat siyang humingi ng tawad para dito. Nang magsimula siyang umiyak, inalo siya ni Akatsuki, at sinabi ng dalagita na para sa isang edukado, siya ay isang mabait na tao. Noon, napansin ni Mew na naging manipis ang kanyang panloob na kasuutan, kaya ipinaliwanag ng attendant na ito ay gawa sa materyal na tumutugon sa pagtaas ng temperatura ng katawan ng nagsusuot. Sa pagkapahiya, tumalikod si Mew nang pumasok si Haruka na buo ang kasuutan upang magreklamo tungkol sa presensya ni Akatsuki doon. Sa sandaling yun, nagpasya sina Izumi at Kizuha na umalis, ngunit ang na-upgrade na si Swiper the Fox ay humawak. Ang kanilang kasuutang panloob, na inalis niya nang hindi nila nalalaman. Habang nagrereklamo ang mga babae, sinabi sa kanila ni Haruka na ito ay dahil pinabayaan nila ang kanilang sarili, kaya kinuha siya ni Akatsuki para patunayan na siya rin ay nagpabeya. Pagkatapos, pinaalis niya ang tagapaglingkod at lumapit sa kanila. Sinasabing kailangan niyang gawin sa kanila ang ginawa niya kay Mew upang hindi na patuloy na mapahiya ang kanyang kapatid. Kalaunan, nagtanghal iyan ang grupo nang wala si Haruka, at habang kumakain sila, tinanong ni Izumi si Akatsuki kung ano ang balak niyang gawin para sa paparating na ranked match. Dahil hindi siya nakikinig nang ipinahayag ito sa klase, ipinaliwanag ni Mew na ang laban ay bahagi ng kanilang final exams. Sinabi niya na lahat ng estudyante ay kailangang lumahok dahil ang kanilang pagganap ang magtatakda kung anong klase sila mapupunta para sa susunod na taon ng pag-aaral. Idinagdag ni Izumi at Kizuha na pinayagan silang bumuo ng mga pangkat na may 4 na miyembro para sa mga laro, at sinabi ni Mew na gusto nilang sumali siya sa kanilang pangkat. Nagulat si Akatsuki na gusto nila siyang isama, ngunit nilinaw ni Mew na ito ay dahil alam nilang siya ay isang loner at mahihirapang makahanap ng pangkat sa oras para sa mga laro. Alam niyang nagluloko lang siya ngunit nagpasya siyang makisama na lang at sinabing gustong-gusto niyang sumali sa kanilang pangkat, na nagpasaya sa kanya. Nang sumunod na linggo, ang lungsod ay inilagay sa mataas na alerto dahil sa nalalapit na Kakon Summit. Ngunit, sa kabila ng lahat ng seguridad na ipinatupad, nakapasok pa rin ang ilang terorista sa lugar at kinailangan harapin ni Takami. Samantala, ang mga estudyante ng Babel ay kumukuha ng pagsusulit, at habang nahihirapan ang lahat na tapusin ang kanila, si Akatsuki naman ay abala sa pagtulog. Nang mapansin ng guro, lumapit siya upang gisingin ito at nagulat nang makitang tapos na niya ang pagsusulit at nakuha niya ang lahat ng tamang sagot, kaya hinayaan na lang niya ito. Kalaunan, matapos ang klase, tumayo si Akatsuki sa labas sa ulan kasama ang mga babae habang pinag-uusapan nila kung paano ang takbo ng pagsusulit. Sina Izumi at Kizuha ay tiyak na maganda ang kanilang ginawa, ngunit si Mew ay mukhang malungkot dahil halata. Hindi maganda ang kinalabasan niya. Para pasayahin siya at ilihis ang kanyang isip mula sa katotohanang hindi siya henyo, tinanong ni Izumi kung gusto niyang lumabas kahit saan bago pa siya makasagot. Tinawag sila ni Motoharo mula sa tuktok ng kalapit na puno kung saan siya nakatayo sa kung anong dahilan, na may memoryang parang goldfish. Tinanong ni Akatsuki kung sino siya, kaya pinaalalahanan siya ni Motoharo na nagkita sila noong nakaraang linggo at nagkasundong magkasama. Ayaw makialam sa kanilang usapan, nagpasya ang mga babae na gawin ang sarili nilang mga bagay. Pagsapit ng oras na tumigil ang ulan, sina Motoharo at Akatsuki ay nasa auto ng paaralan. At humanga si Akatsuki nang malaman na mayroon silang ganoong klase ng pasilidad. Ipinakita naman ni Motoharo sa kanya ang katabing Karahan, na parang ginawa para sa karera ng Formula 1, at ipinaliwanag na doon sila nagsasagawa ng mga eksperimento. Noon din, nakita ni Motoharo ang inhenyero na namamahala sa lugar at mabilis na lumapit para kausapin ito. Nang sumama si Akatsuki sa kanila, ipinakilala siya ni Motoharo sa inhenyero, ngunit binaliwala siya ng lalaki na parabang isa siyang patalastas na hindi maaaring laktawan at lumakad palayo. Gayunpaman, sinundan siya ng mga binata sa pagawaan, kaya tinanong niya kung ano ang gusto nila. Sumagot si Motoharo na dinala niya si Akatsuki para subukan ang isang bagay, ngunit sinabi ni Akit na umalis na sila dahil masaktan lang si Akatsuki. Dahil dito, nagreklamo si Motoharo, at habang ginagawa niya ito, napansin ni Akatsuki ang isang bagay na nakabalot sa isang sulok ng silid at lumapit dito. Sinabihan siya ng inhenyero na hayaan na lang yun, ngunit hindi siya pinansin ng bata at hinawakan ang takip. Nang sumunod na sandali, naitalsik siya palabas ng pagawaan ng isang high voltage na kuryente,
kaya tinanong niya kung ano sa ngalan ng itim na kidlat ang nahawakan niya. Lumabas na isa yung motorsiklo, na sinabi ng inhenyero na pinapagana ng espiritu at napapabalitang kayang lampasan ang bilis ng tunog sa pinakamabilis nitong takbo. Idinagdag ni Motohiro na pinipili ng motorsiklo kung sino ang makakasakay dito, at ang lahat ng tinatanggihan nito ay palaging naitatalsik sa parehong paraan na ginawa nito kay Akatsuki ilang segundo lang ang nakalipas. Sinabi sa kanila ng inhenyero na isa lamang itong babala at sinabing sa susunod na Akatsuki. Kapag hinawakan niya ito, agad siyang mawawala sa mundo. Gayunpaman, hinikayat pa rin ni Motohiro si Akatsuki na sakyan ito, na sinabing sigurado siya na angkop si Akatsuki para sa motorsiklo. Nakapagtataka, nagkaisa si Akatsuki sa ideya ng inhenyero at hindi niya inisip na matalino ang itapon ang kanyang buhay sa isang kapritsyo. Ngunit, nagbago ang kanyang isip nang marinig niya na ang tanging taong nakasakay na sa motorsiklo ay ang kanyang ama. Determinado siyang patunayan na mas mahusay siya kaysa sa kanyang matandang ama at idineklara na paamuin niya ang motorsiklo anuman ang mangyari. Habang sinusubukan niya ito, ang malalakas na ugong at shockwaves ay nakakuha ng atensyon ni Haruka, kaya't siya ay lumapit upang alamin ang pinagmulan. Nang makita niyang si Akatsuki ang nasa likod nito, bumaba siya sa truck at inutusan siyang samahan siya sa opisina ng serbisyo ng mga mag-aaral para sa paglabag sa mga regulasyon. Ayon sa kanya, bago payagan ng sinuman na gamitin ang truck para sa ganoong eksperimento, kailangan nilang mag-apply sa Student Council para sa pag-aproba, at hindi niya ginawa iyon. Hiniling ng inhenyero na hayaan na lang niya ito at inalok na ayusin ang bisikleta para kay Akatsuki, ngunit tumanggi si Haruka, sinasabing kukunin ang bisikleta bilang material na ebidensya. Nagkamali siya nang hawakan niya ito at natanggal ang lahat ng kanyang damit dahil sa mga electrical wave. Mabilis siyang yumukod para itago ang kanyang pribadong bahagi at sinisi si Akatsuki sa kanyang kamalasan, ngunit siniguro niya rito na siya ay inosente. Nang simulan niyang asarin ito tungkol sa muling paghawak sa bisikleta, nakatanggap ito ng tawag at sinabi sa kanya na haharapin niya ito sa huli. Matapos ang kanyang pagkabigla, isinampay niya ang kanyang jacket sa balikat nito, kaya pinasalamatan niya ito sa kanyang pagiging maalalahanin at nangakong ibabalik ito bago lumipad. Nangyari na isang grupo, na sinasabing miyembro ng isang teroristang organisasyon na kilala bilang Crimson Twilight, ay nakuha ang kontrol sa ika-47 palapag ng lugar ng summit, kaya kinontak ang Student Council ng Babel upang asikasuhin ang sitwasyon. Habang patungo si Haruka roon, ipinaliwanag ni Minami at Ryohide sa kanya sa telepono ang sitwasyon, at sinabi nila sa kanya na hindi sila naniniwala na ang mga terorista ay ang kanilang sinasabi dahil wala sa kanila ang nagpakita ng mga palatandaan ng pagkakaroon ng mahiwagang kakayahan. Pagdating niya sa kanilang tagpuan, tinanong niya kung ano ang hinihingi ng mga terorista at sinabi sa kanya na gusto nilang suspindihin ang summit ng walang katiyakan at palayain ang kanilang 4 na kasama na nahuli ng umagang iyon. Matapos marinig ito, nagpa siya ang vice-presidente na huwag makipagnegosasyon sa kanila at sinabi sa kanyang pangkat na ililigtas nila ang mga bihag. Nang sandaling yun, tinanong ni Ryohide kung bakit nakasuot lamang siya ng jacket, ngunit si Haruka, na nahihiya, ay sinabihan siyang mag-focus sa misyon. Pagkatapos, tumalon sila sa bubong ng hotel at matapos pinawalang silbi ang mga gwardyang nakabantay doon, pumasok sila sa loob ng gusali. Mabilis na napigilan ni Ryohide ang gwardya sa pasilyo, na nagpahintulot sa kanila na magpatuloy sa lugar kung saan naroon ang mga bihag. Pagdating doon, ginamit ni Minami ang mahika ng lupa upang lumikha ng pader na bato sa paligid ng mga bihag upang ang kanyang mga kaibigan ay makaharap ang mga gwardya nang hindi kailangang mag-alala sa pagdudulot ng trauma sa sinuman. Sa kasamaang palad, isa sa mga terorista na nagpapanggap na bihag ay dinakip ang isang batang babae at ginamit siya bilang panagot upang makatakas. Habang nagsisimulang bumaba ang helikopter na kanyang hiniling, nagplano ang konseho kung paano iligtas ang babae at arestuhin ang lalaki. Gayunpaman, nang nagsimulang umiyak ang babae, biglang lumitaw si Akatsuki tulad ng Dark Knight at sinuntok ang kanyang kumidnap sa mukha. Ang sandaling pagkataranta na dulot nito ay nagbigay daan sa mga miyembro ng konseho upang mapigilan ang natitirang terorista. At nang sila ay lahat ay madakip, sinimulan ni Haruka na pagsabihan si Akatsuki sa paggawa ng aksyon nang hindi nag-iisip. Sinabi ng binata sa kanya na ginawa niya yon dahil hindi niya matiis na makita ang isang babae na umiiyak at saka siya umalis.
Sa sandaling yun, dumating ang ina ng bata at nagsimulang magpasalamat kay Haruka sa pagliligtas sa kanyang anak na babae, kahit pa sinabi ni Haruka sa kanya na wala siyang ginawa. Samantala, habang ang iba pang mga bihag ay bumaba, isa sa mga terorista na nagtatago pa rin sa kanila ay sumubok pa sa bugi ng gusali. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na susulpot si Moohara at ginapi siya bago pa niya makamit ang kanyang layunin. Kinabukasan, sa isang lasered, ang mundong pinagmula ng pagbabalik ni Akatsuki, isang pagpupulong sa pagitan ng mga pinuno ng tatlong kaharian ang idinaos upang talakayin ang posibleng alyansa. Sa kanilang talakayan, ipinabatid ni Emperador Barm ng Imperyong Distia kay Listay, na ngayoy reyna sa Volk at Emperador ng Alakolsta, na natuklasan niya ang kinaroroonan ni Mew. Iminungkahi niya na magpadala sila ng isang tao upang kunin siya, ngunit tutol si Listay sa ideya, dahil naniniwala siya na ito ay magpapagalit sa Dark Clan. Ikinatwira ni Barm na habang nabubuhay si Mew, magpapatuloy ang pag-asa ng Dark Clan na magkakaroon sila ng bagong pinuno ng demonyo, at ayaw niya yon. Sinubukan ni Listay na kumbinsihin siyang hayaan na lang ang nakaraan, ngunit kumampi si Volk kay Barm at sinabing hindi nila maaaring ipagsapalaran ang muling pagbangon ng Dark Clan. Tinanong niya si Barm kung saan nila mahahanap si Mew, at ibinunyag ni Barm na iniwan na nito ang kanilang mundo at nasa Earth na ngayon. Sa oras ng pulong na ito, ang mga miyembro ng Student Council, maliban kay Hakami, ay nagpapahinga sa dalampasigan. Sa katunayan, nagpapahinga sina Minami at Ryohei, habang nagrereklamo si Haruka dahil hindi niya maisip na makatwira na binigyan sila ng pahinga samantalang mayroon pa silang natitirang mga pagsusulit na kailangan pang ipag-alala. Tungkol, pati na rin ang mga nalalapit na laban sa rangkang na dapat alalahanin. Ipinaalala ni Ryohei sa kanya na ito ay gantimpala mula sa pamilya ng batang babaeng iniligtas ni Akatsuki, at sinabing alam nilang masama ang kanyang loob dahil sumama si Akatsuki sa kanilang biyahe. Hindi nakakagulat, isinama ni Akatsuki ang mga babae, at nang iminungkahi niyang maglaro sila sa tubig, nakita ni Mew ang mga miyembro ng konseho at nilapitan sila. Inanyayahan niya si Haruka na sumama sa kanila, ngunit tinangka ng vice-presidente na tanggihan siya dahil ayaw niyang malapit kay Akatsuki. Sinabi ni Ryohei at Minami sa kanya na huwag magkunwari na hindi niya palihim na gusto si Akatsuki's sausage at sinabihan siyang kalimutan na ang kanyang sariling hinanakit. Naiinis at determinado na patunayan na mali sila, sumang-ayon si Haruka na sumama kay Mew at sinundan siya upang maglaro ng volleyball kasama si Akatsuki at ang iba pa. Pagkatapos nyon, nakasalubong nila si Motoharo na kumbinsihin silang sumali sa isang paligsahan sa pagnanakaw ng swimsuit na inorganisa ng mga taong pinagtatrabahuhan niya ng part-time. Habang nakatayo sila kasama ng iba pang mga kalahok, ipinaliwanag ng host na magsasagawa sila ng bunutan upang pumili ng isang gabay na kailangang iwasan na maaga ang kanyang swimsuit sa loob ng isang buong oras, at kung magtagumpay siya, siya ang kikilalaning panalo. Nang matapos siyang magsalita, naganap ang bunutan, at si Akatsuki ang lumabas na mapalad, kaya ipinabatid ng host sa kanya na mayroon siyang 10 segundong abans upang makahanap ng lugar sa dalampasigan upang magtago. Dahil tinitignan siya na parang isang masarap na piraso ng karne, kumari pa ng takbo si Akatsuki upang makahanap ng perpektong taguan para maiwasan ang kanyang mga kapwa kalahok. Naalala niya ang panahong hinabol siya ng elite maid squad ni Elazard sa kagubatan, kaya nagsimula siyang magsaya habang sinusubukang maiwasang mahuli ng ibang mga kalahok. Hindi rin niya pinalampas ang pagkakataong hinawi ang kanilang mga kasuutan panlangoy, kaya hindi sila nakahabol sa kanya dahil abala sila sa pagtatakip. Samantala, sa kabilang mundo, kumbinsido sina Listy at Volt na nahihibang si Barm dahil tumanggi silang maniwala sa kanya nang sabihin niyang nasa Earth si Mew. Ipinaalala sa kanya ni Listy na tanging ang mga ipinatawag mula sa Earth ang maaaring makadaan sa mga tarangkahan ng kabilang daigdig, ngunit ipinilit ni Barm na makakadaan si Mew doon. Pagkatapos ay inihayag niya na si Akatsuki ang nagdala sa kanya sa tarangkahan, na ikinagulat ni Listy. Bumalik sa dalampasigan, nagpa siya ang mga babaeng Babel na magsanib puwersa at gumawa ng plano upang tugisin si Akatsuki dahil napagtanto nilang sila lang ang hindi pa nabibiktima ng kanyang mga atake. Nang tuluyan siyang dumating para sa kanila, ginamit ni Nakuzo at Izumi ang kanilang mahika upang pigilan siya sa buhangin, ngunit nagpabeye sila, kaya nakatakas siya at inatake sila. Sinimulan niyang kunin ang swimsuit ni Izumi bago niya puntiryahin si Kuzo siya, na sinubukang kausapin siya upang hindi niya kunin ang kanyang swimsuit,
ngunit nabigo, habang papalapit na niya itong tanggalin. Dumating si Motohiro at sinabihan siya na huwag gawin yon dahil sila ay live streaming ng laro at ayaw nilang makansela ang channel dahil sa pagpo-promote. Nagustuhan ba niya ang pag-uugali? Dahil naintindihan niya ang ibig sabihin nito, nagpa siya si Akatsuki na puntiryahin si Haruka, na agad na tumakbo papunta sa shower room ng mga babae dahil sigurado siyang ligtas siya doon. Sa kasamaang palad, nakalimutan niyang si Akatsuki ay sagisag ng kawalang hiyaan at nagulat siya nang pumasok ito na parang siya ang nagmamay-ari ng lugar. Nagtangka siyang lampasan siya sa talino ngunit nadulas sa sabon at nahulog sa kanyang mga bisig, kaya hinablat niya ang pangitaas ng swimsuit at tumalon palabas ng bintana upang ipagpatuloy ang kanyang pilyong paghahanap. Si Mew ang kanyang huling biktima at pumasok siya sa tubig. Naniniwala siyang hindi nito may isip na hanapin siya doon. Ngunit biglang sumulpot si Akatsuki. Ipinaliwanag niya na nadama niya ang enerhiya nito at nang itinuro niya ang pangitaas nito, nagpanik ang babae at muntik nang malunod. Mabilis siyang hinayla ni Akatsuki pabalik sa ibabaw, ngunit dahil isa siyang pilyong lalaki, pilyo niyang hinawakan ang kanyang dibdib at sinabing gusto niyang tulungan itong takpan dahil iyon ang sinisikap nitong gawin. Nang magsimula siyang magprotesta, inihayag ng host na sila ay na-disqualify dahil sila nakapasok sa tubig, nalabag sa patakaran. Humihingi ng paumanhin si Mew sa pagkadiskwalipika niya, ngunit binaliwala ito ni Akatsuki at itinuro na ang kanyang swimsuit ay gawa sa kaparehong materyal ng lingerie na binili nila kamakailan. Napagtanto ni Mew na nagiging malabnaw ang kanyang swimsuit, kaya siya'y nahiya, ngunit tinulungan siya ni Akatsuki sa pagbuhat sa kanya para walang makakita sa kaloob ng kanyang ina. Makalipas ang ilang araw sa kabilang mundo, sina Listy, Volk at ang kanilang pangkat ay nakatayo sa harap ng tarangkahan at nang dumating si Barem, tinanong nila kung paano niya balak ipadala ang pangkat ng humahabol kay Mew dahil hindi pa rin sila naniniwala sa sinabi niya tungkol sa pagkuha ni Akatsuki kay Mew sa pamamagitan ng ang tarangkahan. Ipinakilala ni Barem sa kanila ang isang kabalyerong nagngangalang Phil at ipinaliwanag na siya rin ay mula sa Earth, kaya hindi siya magkakaproblema sa pagdaan sa tarangkahan upang kumpirmahin kung nandoon nga si Mew. Naisip ni Listy na kalokohan ang sinasabi nito at pinaalalahanan siya na kapag dumaan na ang isang tao sa tarangkahan, wala na silang paraan upang makabalik, ngunit sinabi ni Barem sa kanya na hindi yun magiging problema. Pagkatapos ay sinabi niya kay Phil na pigilan si Akatsuki kung susubukan nitong pigilan siya sa pagbabalik kay Mew. Nagreklamo si Listy, sinasabing hindi nila magagawa yun sa kanilang bayani. Sinabi ni Barem sa kanya na hindi bayani si Akatsuki. Pinaalalahanan niya si Listy na ang tunay na bayani, si Leon, ay namatay habang pinuprotektahan si Akatsuki mula sa demonyong Panginoon. Pinilit si Listy na lisanin ang kabiserang lungsod pagkatapos. Gayunpaman, iginiit ni Listy na kung hindi tinanggap ni Akatsuki ang titulong lumihis na bayani dahil sa bigat ng konsensya niya sa pagkamatay ng tunay na bayani, wala ni isa sa kanila ang buhay na tinatalakay ang kanyang kapalaran. Hiningi niya na bawiin ni Barem ang kanyang mapanirang puri na pahayag, ngunit tumanggi ang emperador at sinabing gagawin lamang niya ito kapag napatunayan na wala si Mew sa Earth. Habang malapit nang dumaan si Phil sa mga tarangkahan, si Zex, isa sa mga tauhan ni Listy, ay humugat ng kanyang espada at hinamon siya sa isang laban upang subukan ang kanyang kakayahan. Tutol si Listy sa ideya, ngunit handa si Phil na patunayan na hindi siya isa pang clone ni Ken, at sa isang kisap mata, nilupig niya ang lahat ng natitirang sundalo. Naiwang nakangga nga si Zex, gayon din sina Listy at Miranda, ngunit bago pa man magtunggali ang dalawang kabalyero, tinawag sila ni Barem upang huminto. Kinuha ito ni Phil bilang hudyat upang simulan ang kanyang misyon, kaya't lumingon siya at dumaan sa tarangkahan. Samantala, sa Babel, nasa labas ang mga estudyante na naghihintay na magsimula ang kanilang mga laban sa Rango. Nilapitan ni Motohiro si Akatsuki upang bumati, at habang sila ay nag-uusap, tinawag sila ni Mew. Nang lumapit sila upang sumama sa kanya at sa mga babae, nagsimula siyang magreklamo na huli si Akatsuki, kaya tinanong ni Odi kung may bumasto sa kanyang cereal. Sinabi ni Kuzo na naiilang siya dahil tinititigan siya ng mga tao simula nang dumating sila. Tinanong ni Akatsuki kung bakit hindi na lang nila nilapitan at kinausap si Kuzo. Kaya ipinaliwanag ni Izumi na walang sino man ang maglalakas loob na gawin yun kapag naroon siya, at para patunayan ang kanyang punto, isang grupo ng mga lalaki na nakatayo sa likuran nila ang tumakbo palayo nang lumingon si Akatsuki para tingnan sila.
Sinabi naman ni Motohiro na ang tanging mga taong maglalakas loob na kalabanin siya ay ang mga kaklase niya at ang mga miyembro ng Student Council. Narinig ito, tinanong ni Akatsuki kung sasali ang mga miyembro ng council sa laban dahil gusto na niyang makalaban sa wakas si Hakami. Sumagot si Motohiro na sasali sila, ngunit sinabi niya na sasali sila sa laban sa ikalawang araw. Pinag-uusapan pa rin nila ang mga miyembro ng Student Council nang lapitan sila ng mga miyembro mismo. Masayang sinabi ni Akatsuki kay Hakami na excited siyang makipaglaban dito, ngunit sinabi ni Hakami na hindi siya sasali sa mga laban dahil dumedalo pa siya sa summit. Hindi ito ikinawalang gana ni Akatsuki, kaya nangako si Hakami na gagawin niya ang lahat para makasama sa huling bahagi ng mga laban, at natuwa si Akatsuki. Gayunpaman, sinabi ni Haruka sa kanya na huwag matuwa dahil bibigyan siya nila at ng ibang miyembro ng council ng matinding hamon kapag sumali na sila sa mga laban kinabukasan. Pagkatapos ay nagpaalam si Hakami sa grupo at umalis kasama ang kanyang grupo, ngunit naiwan si Haruka para makausap si Miu. Pagkatapos ng kanilang maikling pag-uusap, bumalik si Miu sa kanyang mga kaibigan, at nang tanungin nila kung ano ang pinag-usapan niya kay Haruka, sinabi niya sa kanila na wala namang seryoso. Maya-maya, oras na para sa isang briefing, kaya lumitaw ang isang screen sa arena habang nagsasalita ang isang instruktor sa mga estudyante, sinasabi sa kanila kung paano magaganap ang mga laban. Sa kanyang paliwanag, binanggit niya na babawasan ang mga limitasyon sa mga kagamitang pang-armas, ngunit sinabi ni Izumi at Kiso na hindi ito nangangahulugang tataas ang kapangyarihan ng kanilang mga sandata. Sinabi din nila na ang wristband ay may feature na nagpapahintulot sa kanila na magpalit ng kasuotan, kaya sabay-sabay nilang inaktiba ito at nagpalit ng kasuotan. Ang mga damit ni Haruka ay naging pangkaraniwang kasuotan pang-aventura, ngunit ginawa siya ni Muzafet na mukhang napakamapang-akit, na malayo sa inaasahang ayos ng isang adventurer. Agad siyang nagtangkang magtakip dahil sa hiya, kaya sinubukan ni Akatsuki na gampanan ang papel ng nakatatandang kapatid, ngunit lalo lang niyang pinalala ang pakiramdam nito. Sa huli, nagsimula ang laban, at nakilala ang koponan ni Akatsuki sa pagtalo sa 14 na koponan sa loob lamang ng isang oras. Ang kanilang walang kapintasang tagumpay ay pumukaw sa pansin ng mga nasa control center, at sinabi ng isa sa mga instruktor na sa galing ni Akatsuki, madali niyang kayang kalabanin ang mga miyembro ng Student Council. Agad namang ipinahayag ni Haruka ang kanyang di pagsang-ayon, sinasabing labis ang paghanga kay Akatsuki. Gayunpaman, hindi sumang-ayon sina Ryohei at Minami sa kanyang pahayag. Naniniwala sila na si Akatsuki ay karapat-dapat sa mga papuring natanggap niya, ngunit si Haruka ay labis na nabulag ng kanyang galit para rito at tumangging tanggapin ito. Nainsulto siya na ang isang salat sa dangal na talunan tulad ni Akatsuki ay inilalagay sa kaparehong kategorya niya, kaya't nagpasya siyang sumali sa laban ng mas maaga kaysa sa nakatakdang oras upang patunayan na wala itong iba kundi isang biro. Nang gabing yun, pagkatapos ng isang abalang araw ng pagpapatunay na sila ang pinakamahusay, umupo sina Akatsuki at ang mga babae sa paligid ng isang bonfire, at iminungkahi niya na lumikha sina Izumi at Kizuha ng isang hot spring gamit ang kanilang mahika. Sinimulan niyang iharap ang ideya sa kanila, at matagumpay sana niya silang nakumbinsi na gawin yun kung hindi lang nagkaroon si Niu ng napakarealistang imahinasyon sa mga posibleng maging mali at pinigilan ang ideya. Sa sumunod na sandali, nasira ang harang ng hangin na itinayo niya, at lumapit sa kanila ang mga miyembro ng konseho. Pagkatapos magpalitan ng ilang salita kay Akatsuki, hinamon siya ni Haruka sa isang duelo, at pumayag siya, ngunit tinutulan yon ng mga babae. Tinanong naman ni Niu kung bakit siya patuloy na pinupuntirya, ngunit hindi makahanap si Haruka ng tamang salita para ipaliwanag. Si Ryohei ang nagtangkang sumagot, ngunit nang banggitin niya ang insidente sa dalampasigan, sinabihan siya ni Haruka na tumahimik. Agad-agad, naunawaan ni Niu ang sitwasyon, kaya't nagalit siya kay Akatsuki, tinawag siyang nakakadiring baboy at sinabing umaasa siyang tatalunin siya ng husto ni Haruka. Kasunod nito, sumama si Akatsuki sa mga miyembro ng konseho sa ibang bahagi ng kagubatan, at gumawa si Ryohei ng isang espesyal na harang gamit ang spatial magic upang pigilan ang paglabas ng tunog at matiyak na magkakaroon sila ng walang abalang labanan. Dahil interesado, tinanong ni Akatsuki kung makakaapekto ang laban sa pwesto ng kanyang koponan sa ranking match, at inihayag ni Ryohei na napatunayan na nila ang kanilang sarili at lahat sila ay ipopromote sa Class A, na nagpasaya kay Akatsuki.
Sinabi niya sa kanila na ituturing niyang pag-eensayo lamang ang pakikipaglaban sa kanila para sa laban niya kay Hakami at iyon ay ikinainis ni Haruka, kaya nagpasya siyang labanan ito ng mag-isa. Inutusan niya sina Raiha at Minami na huwag makialam sa laban at inihanda ang kanyang mga sandata bago sumugod dito. Nagresulta ito sa pagkatumba niya sa kagubatan mula sa isang buga ng enerhiya. Sa kabutihang palad, hindi siya nasugatan, ngunit nakatayo na roon si Akatsuki na ang espada ay nakahawak malapit sa leg niya. Nang sabihin niya sa kanya na sumuko, dumating sina Minami at Raiha upang tulungan siya. Ngunit nagreklamo ang walang utang na loob na dalaga at pinagalitan sila sa hindi pagsunod sa kanyang mga utos na huwag makialam. Sinabi nila sa kanya na yun lang ang paraan upang manatiling buo ang kanyang dangal dahil malaking kahihiyan kung siya ay matatalo ni Akatsuki. Nagtalo si Haruka na mas malaking kahihiyan kung kumalat ang balita na kinailangan silang tatlo para talunin ang mayabang na bata. Maya-maya, humina ang apoy na kumukulong kay Akatsuki at nang makita nilang walang gallows ito, tinanong ni Raiha kung nagpapanggap lang itong isang firebender. Ipinaliwanag ni Akatsuki na naglagay siya ng isang pananggalang laban sa Mahika upang protektahan ang kanyang sarili dahil inaasahan niyang susubukan nilang tapusin siya gamit ang Mahika. Nang marealize nilang hindi gagana ang kanilang Mahika, inilabas nila ang kanilang mga sandata at nilagyan ang mga ito. May Mahika upang madagdagan ang kanilang bisa. Bago pa sila makasugod, bigla silang nawalan ng enerhiya at natuklasan na hindi na sila makakilos dahil sa teknik ni Akatsuki sa pagmamanipula ng enerhiya. Pagkatapos, sinubukan niyang pabagsakin sila ng sabay-sabay, ngunit pinakialaman ni Motoharu ang pag-atake. Kinwestiyon ni Akatsuki ang motibo nito, kaya itinuro ng binata na dumudugo ang gallows sa mukha ni Akatsuki, ibig sabihin ay wala na ang protektibong harang, na nagko-convert ng mga pinsala sa sakit sa isip. Sa kabila nito, ang mga nasa control room ay hindi pa naglalabas ng anumang anunsyo, na nagpahiwatig sa kanya na may mali. Biglang may malakas na pagsabog at nakita ang usok na umuusok mula sa direksyon ni Akatsuki's lugar ng kampo, kaya sinimulan ni Akatsuki ang pagtakbo patungo sa lugar at sumunod ang mga miyembro ng konseho. Nang dumating sila, natagpuan lang nila si Izumi at Kuzo, na malubhang nasugatan at walang malay. Nagawa ni Kuzo na magkamalay muli, at humingi siya ng paumanhin kay Akatsuki, na sinasabing hindi sila sapat ang lakas para labanan si Phil. Dahil doon, si Mew ay nagpanggap na pain at inilayo siya mula sa kanila upang protektahan sila. Sinabi rin niya na si Phil ay mula sa parehong mundo na pinagmulan niya, dahil nakilala ni Mew ang sagisag sa baluti nito. Ginamit ni Akatsuki ang kanyang teknik ng pagpapanumbalik buhay upang pabilisin ang proseso ng pagpapagaling ni Izumi at Kuzo. Bago niya utusan si Haruka na dalhin sila sa klinika, sinabihan din niya ito na tingnan ang sistema upang matukoy ang huling lokasyon ng ibang estudyante bago mag-offline ang sistema. Hinarap si Ninomi, tinanong niya ang kakayahan nito na gumawa ng mga golem, at nang kumpirmahin nito na kaya niyang gumawa at kontrolin ng hindi bababa sa 300, hiniling niya rito na gumawa ng mga ito at utusan silang tulungan ang mga estudyante. Para naman kay Ryohei, hiniling niya rito na tumulong sa operasyon ng paghahanap at pagsagip at magpaputok ng flare sa tuwing makakatuklas siya ng nasugatan upang madala sila ni Haruka sa infirmary. Dahil dito, napagtanto nila na balak niyang habulin si Phil ng mag-isa, kaya sinubukan nilang kausapin. Siya mula roon, sinabi ni Akatsuki sa kanila na huwag sayangin ang kanilang hininga at sinabing hindi nila siya mapipigilan kahit subukan pa nila, pinaalalahanan sila sa nagawa niya kanina. Habang lumalakad siya palayo, tinawag siya ni Haruka, nangangakong tutulong sa kanya kapag ligtas nang nailikas ang lahat ng estudyante. Samantala, sinisikap pa rin ni Mew na makalayo kay Phil, na dahan-daang lumakad sa likod niya na parang nasa isang glitch horror movie sila. Bigla, lumitaw si Kenya sa harap ni Phil, hinaranggan ang kanyang daraanan at tumangging gumalaw kahit hilingin ni Phil sa kanya. Sinabi niya na hindi niya papayagan si Phil na makadaan, kaya sinabi ni Phil sa kanya na kung sila ay maglalaban, malalagay siya sa matinding kapahamakan, dahil wala na ang barrier dahil sa kanya. Pagkatapos ay ipinamalas niya ng detalyado ang kanyang mga kapangyarihan, sinusubukang sindakan si Kenya, ngunit nakakagulat, ang karaniwang duwag at maingay na lupain. Dahil dito, nagpasya si Phil na harapin siya, ngunit nang lumapit siya at suntukin ito, napagtanto niyang naloko siya ng isang mirage. Sa sumunod na sandali, tinamaan siya ng isang pagsabog na pinakawalan ni Kenya, at nang magsimulang lumino ang usok,
Napansin ni Phil na napapalibutan siya ng mga clone, hindi nababahala at bahagyang humanga sa kakayahan ni Kenya na gamitin ang Shadow Clone Jutsu. Pinawi ni Phil ang natitirang usok at tinanong kung sinusubukan niyang protektahan si Mew dahil nahulog ang loob niya rito. Sumagot si Kenya na ginagawa niya yon para sa personal na dahilan at nagsimula ng isang buong monologo tungkol sa kung paano, hanggang kamakailan. Pinagsamantalahan niya ang kahinaan ng ibang tao dahil hindi niya matanggap ang sarili niyang kahinaan. Sinabi niya na matinding galit sa mga mas malakas sa kanya ang nagtulak sa kanya upang maging kasangkapan para sa isang terorista, at kinahihiya niya ang kanyang sarili, kaya gusto niyang bumawi sa pamamagitan ng pagpapatunay na hindi na siya isang kaawa-awang mahina. Sinabihan siya ni Phil na tumigil sa kanyang pagsatsat at sabihin para may magmalasakit talaga ang isang tao, at saka tinanong kung lalaban siya ng parang lalaki o patuloy na magtatago sa likod ng mga clone. Galit na sinabi ni Kenya na huwag siyang maliitin at pagkatapos ay nagdulot ng maraming pagsabog. Lahat ay nakatutok kay Phil. Hindi nakapagtataka, ang kanyang maliit na palabas ng paputok ay walang ginawang pinsala kay Phil, at siya ay napatalsik sa isang kalapit na bato dahil sa isang malakas na wind spell. Dahil sa impact, hindi siya nakagalaw, kaya tinayuan siya ni Phil at sinabing dahil sinusubukan niyang protektahan ang kanyang kaawa-awang pagmamataas at hindi si Mew, mabubuhay pa siya para makita ang isa pang araw. Nang maglaon ay nawala ng malay si Kenya, at nang magkamalay siya, ginagamit ni Akatsuki ang kanyang vivification technique upang pabilisin ang kanyang paggaling. Dahil galit pa rin siya sa lalaki, mahina niyang sinabihan si Akatsuki na huwag siyang galawin, ngunit sinabi ni Akatsuki na manahimik at ipagpatuloy ang ginagawa niya. Tinanong ni Kenya kung bakit siya nag-aaksaya ng oras sa pagtulong sa kanya gayong kailangan siya ni Mew, at binigyan siya ni Akatsuki ng isang malabong tugon. Pagkatapos ay tumayo siya at tinawag si Motoharo, na napansin niyang palihim na sumusunod sa kanya at kasalukuyang nagtatago sa mga puno. Nalungkot si Motoharo na nabigo siyang itago ang kanyang presensya kay Akatsuki, ngunit sinabihan siya nito na tiisin na lang at hiniling sa kanya na dalhin si Kenya sa klinika. Matapos umalis si Akatsuki upang ipagpatuloy ang paghabol kay Phil, sinabihan ni Kenya si Motoharo na sumunod sa kanya, na sinasabing napakalakas ni Phil at hindi niya inakalang kaya ni Akatsuki na labanan ito ng mag-isa. Bilang tugon, sinabi ni Motoharo na nakakahiya kung iiwan niya ito doon upang mamatay. Habang tumatakbo si Akatsuki, narinig niya ang boses ni Rayahai sa address system, at inihayag nito na sinuspinde ang mga laban para sa rangkang dahil sa isang emergency. Hiningi niya na bumalik agad ang lahat ng estudyante sa base camp at kinausap din si Akatsuki, sinabihan siyang huwag gumawa ng anuman na mapanganib bago matapos ang paglilikas at bago sila makapunta para tumulong sa kanya. Sa ibang lugar, nakatayo si Mew, inaalala ang pag-uusap nila ni Haruka bago magsimula ang laban tungkol sa isang propesya. Ipinaliwanag ni Haruka na sa pagpapatala sa Babel, binabasa ang kapalaran ng bawat estudyante gamit ang spirit magic, at hindi maganda ang kapalaran ni Mew, dahil ito ay humula na siya ay nakatakdang mahiwalay. Hindi naintindihan ni Haruka kung bakit ganoon ang lumabas sa propesya, ngunit pinayuhan niya si Mew na mag-ingat sa paglalagay sa sarili sa panganib. Sa kasalukuyan, hindi mapigilan ni Mew ang matakot at ang pag-iisip tungkol sa kanyang oras kasama si Akatsuki ay lalo lang nagpalala ng pakiramdam, kaya napaluhod siya sa kawalan ng pag-asa. Sa sandaling yun, dumating si Phil at formal na ipinakilala ang sarili sa kanya, sinabing siya ang bagong bayani at dumating upang ibalik siya. Ikinatwiran ni Mew na imposibleng mangyari yun, ngunit sinabi niya sa kanya na posible yun tulad ng kung paano siya dumating sa Earth kasama si Akatsuki. Pagkatapos ay sinimulan niyang guluhin ang isipan niya, sinasabi ang mga bagay upang pahinain pa ang kanyang kalooban. Ngunit hindi na biktima si Mew at sinalakay niya si Phil ng hampas ng hangin. Madali itong nasangga ni Phil, at sa isang kisap mata, nakatayo na siya sa harap ni Mew at tinamaan siya sa tiyan. Pagkatapos, itinulak niya si Mew sa lupa, at habang pinananatili niya siya doon, sinabi niya rito na ang kanyang kamatayan ay magdadala ng walang hanggang kapayapaan sa isang Lazard. Gayunpaman, kailangan pa rin niya siyang buhay sa ngayon upang gamitin pain para mailabas ang iba pa niyang kaangkan. Matapos ang pagbubunyag na yun, inamin niyang interesado siyang malaman kung paano niya nakumbinsi si Akatsuki na isama siya, at sinabi niyang kung magaling itong kumilos, pag-iisipan niyang palayain siya. Sinubukan ni Mew na kumawala, kaya sinabi niya rito na ang kawalan niya ng kooperasyon ay makakaapekto sa kanyang mga kaibigan. Negatibo,
Pinahinto nito ang kanyang pagkilos, at habang umiiyak siya, dumating si Akatsuki at sinabi kay Phil na pagbabayaran nito ang pagpapaluhan niya rito. Agad niyang inihanda ang kanyang espada at galit na sumugod kay Phil, na sinubukang ipagtanggol ang sarili ngunit na itulak pabalik, habang sila ay nagsasagupaan. Kinutya ni Phil si Akatsuki at sinabi rito na mali ang kanyang mga prioridad dahil pinoprotektahan niya ang isang taga-ibang mundo. Sinabi ni Akatsuki rito na hindi mahalaga kung hindi si Mew isa sa kanila dahil hindi niya kailanman babaliwalain ang luha ng isang babae. Dahil dito, sinabi ni Phil na wala siyang ibang pagpipilian kundi pigilan si Akatsuki sa ngalan ng bayani bago niya ito itinulak pabalik gamit ang isang spell. Sumagot si Akatsuki ng atake ng enerhiya, ngunit hinagisan ito ni Phil gamit ang kanyang espada bago sinubukan at nabigong mapabagsak siya gamit ang mga putok ng mahika. Muling sumugod si Akatsuki sa kanya, at habang nagtutunggali ang kanilang mga espada, ipinaanod ni Akatsuki ang enerhiya sa parehong espada at sa katawan ni Phil, nagdulot upang siya'y lumundag. Pinuri niya ang paggamit ni Akatsuki ng magkakaugnay na manipulasyon ng enerhiya, ngunit sinabi sa kanya na ang kawalan niya ng kakayahang gumamit ng mahika ay isang malaking depekto. Upang patunayan ito, sinimulan niyang atakihin si Akatsuki gamit ang mabilis na mga putok ng mahika, ngunit sa kanyang pagkagulat, sinalag ni Akatsuki ang mga ito. Pagkatapos ay ipinahayag niya na ang kanyang desisyon na matuto ng magkakaugnay na manipulasyon ng enerhiya ay sinadya. Dahil kaya niyang manipulahin ang enerhiya sa paligid niya ayon sa gusto niya at nakagawa pa nga ng isang panlaban sa mahika na harang. Bukod pa rito, kaya niyang lumikha ng mga bomba ng enerhiya na may lakas ng mga nuclear warhead. Ngunit dahil siya ay nagpapakita, gumawa siya ng isang maliit na bomba ng enerhiya at ibinato ito kay Phil. Sinubukan ng kabalyero na harangan ito ng isang mahikang harang ngunit tumilapon sa isang kalapit na habang nakahiga siya sa lupa. Nilapitan siya ni Akatsuki, tinawag siyang hanggal na ulol dahil sa pagtatangkang gumamit ng panlaban sa mahika na harang laban sa purong enerhiya. Bigla, may naramdaman siya at lumukso pa atras, panatilihin ang ligtas na distansya mula kay Phil na nakatayo. Noon lang, inamin niyang minamaliit niya si Akatsuki, ngunit sinabi niyang nakakahiya na ipinaglalaban niya ang kalaban. Pagkatapos ay sinubukan niyang gambalain si Akatsuki sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol kay Listy, sinasabing maguguluhan ito dahil natuklasan na nitong winasak ang libingan ng dating bayani. Inamin niyang winasak niya yon bago umalis ng Lazard, dahil ito ay isang patuloy na paalala na kahit sa kamatayan, si Leon ay mas mahusay pa rin kaysa sa kanya sa lahat ng paraan. Alam niyang ipapaalam ng unit ng impormasyon ni Listy sa kanya na siya ang may pananagutan sa pagwasak ng libingan. Gayunpaman, sigurado siyang sa sandaling bumalik siya sa Lazard kasama si Mew, lahat ay patatawarin. At siya ay tatanggapin bilang ang nag-iisang tunay na bayani. Napagod sa pakikinig sa hanggal na kampilang sa sarili, lumapit si Akatsuki kay Phil at sinuntok siya. Ngunit bumangon si Phil at ginawa niyang panakot si Mew. Nagbanta siyang sasaktan nito kung hindi ibababa ni Akatsuki ang sandata niya at tatanggalin ang isa sa mga kagamitan sa braso niya dahil alam niyang kailangan ni Akatsuki ang lahat ng iyon upang makapagkabit ng ibang sandata. Ginawa ni Akatsuki ang gusto niya, at ito ang nagpasaya kay Phil, kaya ginawa niya ang ginagawa ng mga kontrabida, inihayag ang totoong plano nila. Sinabi niya na kapag patay na sina Akatsuki at Mew, babalik ang kapayapaan sa isang Lazard, at siya ang magiging bagong bayani. Tinanong ni Akatsuki kung bakit siya labis na nahuhumaling sa kanila, lalo na kay Mew, nang magawa niya inamin niya na ito ay dahil kailangan ng isang bayani ng isang demonyong Panginoon na tatalunin. Napatawa si Akatsuki, at sinabi niya kay Phil na karaniwan lang kung tutuusin ang kanyang mga pangarap dahil sa huli, nauwi lang ito sa katotohanang naiinggit lang siya. Nang simulan niyang tuya-tuyain siya, nagalit si Phil, kaya iniwan niya si Mew at sinubukang saktan si Akatsuki gamit ang talam. Ngunit nabigla nang hindi tumagos ang kanyang talam. Nagkataon na ginamit niya ang magkakaugnay na manipulasyon ng enerhiya sa parehong paraan. Gagamit ng armament hockey at binalutan niya ang kanyang katawan ng protektibong kalasag bago pa man si Phil. Makabawi mula sa gulat na ito, si Akatsuki ay naging parang pro wrestler at sinimulang suntukin siya ng matindi hanggang sa nawalan siya ng malay. Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang wristband at habang isinusuot ito, sinabi niya kay Mew na ligtas na siya, ngunit sa kanyang gulat, tumakbo ito palayo. Kalaunan, nakita niya ito malapit sa talon, kaya tinanong niya kung bakit ito tumakbo ng ganoon,
at sinabi nitong dahil naintindihan niyang siya ay isang pasanin. Ayon sa kanya, kung mananatili siyang buhay, ang mga nasa paligid niya ay patuloy na masasaktan, at ayaw niyang mangyari iyon. Pagkatapos, humingi ng tawad si Mew sa pagkasangkot niya rito sa gulo niya, at bago pa siya makarik, tumalon ito. Sa tubig sa ibaba, agad siyang tumalon kasunod nito, at matapos siyang sagipin mula sa pagkalunod, iniahon niya ito sa tabing ilog at sinimulan siyang pag-alitan. Sinabi niyang hindi siya makapaniwala na ganoon kaina ang pag-iisip nito para hayaang kumbinsihin siya ni Phil na mas mabuti pang mamatay. Idinahilan ni Mew na tama si Phil at sinabing nakatulong ang mga salita nito para makita niya na nagdudulot siya ng hindi kailangang pinsala sa kanya at sa lahat, ngunit hindi sumang-ayon si Akatsuki. Sinabi niyang ipinagkatiwala sa kanya ng ama nito dahil nais nitong mamuhay siya ng masaya, malaya sa bigat ng mga kasalanan nito, at idinagdag na maaari niyang balewalain ang huling hiling ng lalaki, ngunit hindi niya ginawa. Marami rin siyang sinabi na maaaring may panunukso o wala sa kanya, ngunit sa huli, hiniling niya na matuto itong umasa sa kanya dahil, naniniwala man siya o hindi, nararapat siyang makasama niya. Sa sumunod na sandali, ginulat niya ito sa paghalik sa kanya, at nang maghiwalay sila, tinanong niya kung hindi ba niya pagsisisihan ang pagpapanatili sa kanya, at sinabi niyang hindi. Sinabi niya pagkatapos na oras na para bumalik sila sa kanilang mga kaibigan, ngunit bago pa siya makakilos, nilason pala siya ni Phil noong laban nila, kaya't sinubukan niyang sipsipin ang lason. Sa kasamaang palad, kumalat na ang lason sa kanyang sistema, na naging sanhi ng kanyang temperatura. Mahulog, kaya hinuber niya ito at isinandal sa kanya at sinubukan siyang painitin gamit ang init ng kanyang katawan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na hahawakan ng walang malay na binata ang kanyang mga pisngi at sisimulang imasahin ang mga ito na parang masa. Hindi nakapagtataka, siya ay nasabik at umabot sa tugatog na hindi niya kailanman marating ng mag-isa. Gayunpaman, nang siya ay bumagsak sa kanyang katawan, pagod na pagod mula sa karanasan, nagsalita si Akatsuki. Ito ang nagparamdam sa kanya ng hiya dahil napagtanto niya nagising pala si Akatsuki sa buong panahon, kaya sinuntok niya ito. Matapos silang magbihis, tinanong ni Mew kung paano ito mabilis na nagkamalay, at ipinaliwanag niya na ginamit niya ang kanyang konektadong manipulasyon ng enerhiya upang pigilan ang pagkalat ng lason at pagpapagaling sa sarili. Sinabi niya rito na kung hindi lang siya ganoon kaalala, ay napansin niya sana ang ginagawa niya, ngunit nagtalo si Mew na kahit sino ay mag-aalala kung sila ay nasa parehong sitwasyon at nagreklamo tungkol sa pagsasamantala niya sa sitwasyon. Natatawa si Akatsuki sa kanyang walang ganang reklamo, kaya tinapak niya ang ulo nito at pinasalamatan siya sa pag-aalala para sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya rito na bumalik sila sa base camp, ngunit tumanggi si Mew, na sinasabing napakahina pa niya para gumalaw. Ngunit sinabi ni Akatsuki rito na hindi niya kayang magpahinga at itinuro si Phil na nakahanap kanila. Pinuri ni Phil si Akatsuki sa pagkakabuhay sa kanyang lason, at tinanong ni Akatsuki kung paano pa rin ito nakakakilos matapos makaranas ng matinding pinsala mula sa kanya. Sinabi ni Phil na isa itong sekreto, ngunit nangako siyang ipapakita ang kanyang tunay na kapangyarihan, at sa sumunod na sandali, nagsimula siyang magpalakas. Samantala, sa infirmary, isang nalilitong Izumi ang nagkamalay upang makita si Kizuha na nakaupo sa tabi ng kanyang kama, ngunit ilang segundo lang ay bumalik ang lahat ng alaala sa kanyang isip. Sinubukan niyang bumangon at hanapin si Mew, ngunit hindi siya pinayagan ni Kizuha at ipinaliwanag na si Akatsuki ang umaasikaso sa sitwasyon. Ito ang nagpaga ng loob ni Izumi, kaya inalok ni Kizuha na ipaalam sa doktor na gising na siya. Pero bago siya lumabas ng silid, pinasalamatan niya si Izumi sa pagprotekta sa kanya. Lahat ng estudyante ay nagbulungan sa isa't isa, nagtataka kung ano ang emergency sinubukan ng mga miyembro ng konseho na kontaken si Hakami. Sa kasamaang palad, hindi nila siya makontak at nagpas siyang ipaalam na lang sa kanya ang sitwasyon sa susunod. Bigla na lang, may nangyaring parang lindol, kaya nagmadali silang lumabas para tingnan at nagulat nang makakita ng isang dragon. Ang dragon na ito ay si Phil dahil nakipagkasundo siya kay Zahak, isang laser na dragon ng kapighatian, na kilala bilang isang mas mataas na uri ng nilalang. Hiniling ni Akatsuki kay Mew na lumayo, na sinasabing siya na ang bahala kay Phil, ngunit tumanggi siya at ipinaalala sa kanya na nagpapagaling pa rin ito mula sa lason. Sinubukan niyang kumbinsihin ito na manatili sa likod, at nang tumanggi ito,
Inalok niya na maging pain upang ilayo si Phil hanggang sa makumpleto ang paggaling nito. Sinabi ni Akatsuki sa kanya na ito ay isang padalos-dalos na desisyon, ngunit pinatigil siya ni Mew sa lupa dahil alam niyang mahina pa ito para habulin siya. Pagkatapos ay sinabi niya rito na mag-focus sa pagpapagaling para makapunta ito sa kanyang pagliligtas bago lumipad siya sa ere at inatake si Phil gamit ang isang wind spell. Nagalit ito dahil dito, ngunit hindi niya pinansin at buong tapang na sinabi rito na habulin siya kung kaya nito at pagkatapos ay lumipad paalis, kaya sinundan siya nito. Kasabay nito, si Kuzuha ay papunta na sa kanila, at nang makita niyang lumipad ang dragon palayo, naalala niya kung paano humingi ng paumanhin si Mew sa kanila nang sumalakay si Phil. Sinabi niya sa sarili niya na hindi niya hahayaang si Mew lang ang humarap sa lahat ng mag-isa at nagpatuloy. Di nagtagal, nakarating siya sa lugar. Nagulat si Akatsuki nang makita na wala siya kasama si Mew. Gayunpaman, matapos niyang ipaliwanag ang nangyari sa kanya at kung bakit si Mew pa rin ang nagsisilbing pain, nagpasya siyang sumama sa kaibigan niya. Nang sandaling yun, nagsalita si Izumi mula sa likuran nila, ikinagulat ni Kuzuha nang sabihin niyang sasama rin siya. Sinabi niya na nang iwan siya ni Kuzuha sa klinika, napansin niyang kapareho ng tingin ni Mew ang kanyang tingin nang humingi ito ng paumanhin sa pag-atake ni Phil, kaya sinundan niya ito. Tinanggal niya ang benda sa kanyang ulo at sinabi kay Akatsuki na walang anumang sasabihin niya ang makapipigil sa kanila sa pagpunta kay Mew. Sa pagkakita sa kanilang determinasyon, nagpasya si Akatsuki na hayaang maging Powerpuff Girls sila para sa isang gabi, ngunit pinapangako sa kanila na huwag silang magpumilit ng husto. Samantala, inilalayo pa rin ni Mew si Phil, at nang tumigil na siya sa pagtakbo, inatake niya ito ng isang mataas na antas ng mahikang hangin. Sa kasamaang palad, hindi siya inapektuhan ng atake dahil mayroon siyang di matagos na harang, kaya sinubukan niyang gumamit ng pisikal na pag-atake. Kinuha niya ang kanyang tungkod at pinukpok ito sa kanya, ngunit wala rin itong epekto, at siya'y natilapon sa lupa dahil sa buntot nito. Nang tangkain niyang gumalaw, natuklasan niyang naubos ang kanyang mahika at halos maduraj na parang insekto kung hindi sumaklolo at iniligtas siya ni Haruka. Habang nakatingin sila kay Phil, tinanong ni Haruka kung nasaan si Akatsuki dahil para sa kanya ay walang saysay na wala ito doon upang protektahan si Mew matapos ang lahat ng ingay na ginawa nito kanina. Ipinaliwanag ni Mew na nalasan ito at medyo hindi pa rin makakilos, kaya sinusubukan niyang bigyan ito ng oras upang tuluyang makabawi. Nang marinig ito, tinanong ni Haruka si Mew kung okay lang sa kanila na agawin ang papuri ni Akatsuki sa pamamagitan ng pagtalo sa dragon para sa kanya, at doon niya napansin na naroon din sina Minami at Rei Ohai. Natukoy na nilang hindi epektibo ang direktang pag-atake ng mahika, kaya nilagyan nila ng mahika ang kanilang mga sandata at sumugod kay Phil. Habang lumalaban sila kay Phil, sumama sina Kushwa at Izumi sa grupo, na nagpadagdag sa kanilang pagkakataong manalo, ngunit nagdulot lamang ito ng pag-aalala kay Mew. Para pakalmeyan siya, sinabi nila na nangako si Akatsuki na sasama sa kanila sa loob ng 30 minuto, kaya ang kailangan lang nilang gawin ay makaligtas hanggang noon. Muli silang sumama sa laban, ngunit nang tila malapit na silang manalo, napagtanto ni Mew. May kakaiba at sinubukan silang bigyan ng babala. Lumabas na si Phil ay nagpapanggap lang na apektado ng kanilang pag-atake para mailapit sila at salakayin silang lahat ng sabay-sabay. Sa kasamaang palad, huli na si Mew at napanood niya kung paano pinabagsak ang lahat, kaya siya na lang ang humarap kay Phil ng mag-isa. Humirit siya at tinanong ni Kali kung ano ang pakiramdam na mawala ng pag-asa at sinabi niyang oras na para bumalik kay Eleazar. Sumagot si Mew na hindi siya aalis at muling hinanda ang kanyang tungkod, na ikinahanga niya sa tapang nito. Gayunpaman, sinabi niya rito na wala itong mapupuntahan at nagbanta na sisimulan na siyang pabagsakin ang mga nasa paligid niya kung hindi siya makikipagtulungan. Tahimik na tinimbang ni Mew ang mga panganib at nagpasya na ang pagsunod sa mga patakaran ni Phil ang pinakamabuti para sa lahat. Ikinatuwa ito ni Phil kaya sinabi niya rito na ang kanyang sakripisyo ay magliligtas sa kanilang dalawang mundo at pagkatapos ay kinarga siya gamit ang kanyang mga galame. Hindi sinubukan ni Mew na magpumiglas, ngunit sinabi pa rin ni Phil sa kanya na walang saysay ang pagpupumiglas at hiniling sa kanya na tanggapin ang kanyang kapalaran kung ano ito. Sumagot siya na tinanggap na niya ang kanyang kapalaran, ngunit sinabi na ang kanyang tiwala kay Akatsuki ang dahilan kaya niya ito tinanggap, na ikinangiwi ni Phil. Ipinaalala niya sa kanya na si Akatsuki ang gumawa sa kanya na ulila, ngunit nanatili pa rin si Mew sa kung ano.
Sinabi niya at ipinagtanggol ang mga kilos ni Akatsuki. Ayon sa kanya, si Akatsuki ay isang tunay na bayani, na hindi kailanman magiging si Phil at kahit papangalanan siyang bagong bayani, hinding-hindi niya ito kikilalanin. Nang banggitin niya na hindi siya magiging bagong Demon Lord para lamang palakihin ang kanyang hanggal na ego, sinabi ni Phil sa kanya na walang saysay ang kanyang mga opinyon at desisyon. Nagpasya siyang bumalik na sa Elazard, ngunit bago pa niya matapos ang proseso ng teleportasyon, sumulpot si Akatsuki sakay ng kanyang motorsiklo at kinuha si Mew mula sa kanya. Matapos siyang ibaba, inutusan niya itong isama ang iba at bumalik sa base. Nasusunod din siya kapag si Phil ay wala na. Sinabi ni Phil sa kanya na huwag magyabang at sinabing tatapusin niya muna ito dahil sa orihinal niyang plano na akitin siya pabalik sa Elazard. Tinuring itong paanyaya, inatake ni Akatsuki si Phil, at sa gayon nagsimula ang Tournament of Power, ngunit sa isang punto, nakalamang si Phil at naitulak pabalik si Akatsuki. Bigla siyang humina, kaya ipinahayag ni Akatsuki na ginamit niya ang kanyang mga atake bilang panakip upang isagawa ang kanyang nakakonekta na pamamaraan ng manipulasyon ng enerhiya sa kanya, at si Phil ay nagalit. Sinimulan niyang maghanda para lubusang talunin si Akatsuki, ngunit si Akatsuki ay hindi natinag at ipinaghanda niya ang sarili upang salagin ang atake. Gayunpaman, ginamit ni Phil ang Uni-Reverse card at ibinaling ang atensyon niya kay Mew, pinaputukan siya ng sinag. Ang resulta ay isang napakalaking pagsabog, ngunit sa kabutihang palad, narating ni Akatsuki si Mew sa oras at ginamit ang kanyang plot armor points, na iligtas siya at ang iba pa na walang malay. Bagamat walang gallows ang sarili niya, nawala ang espada ni Akatsuki at isa sa kanyang mga kagamitan sa braso at humakbang pa rin para lapitan si Phil. Tinanong ni Mew kung gusto niyang mamatay at sinabi sa kanya na hindi siya makakalaban ng walang armas, ngunit tiniyak niya sa dalaga na magiging maayos siya. Sinabi niya na walang paraan na matatalo siya sa isang laban sa isang dinakilang butiki at hiniling sa kanya na magtiwala na alam niya ang kanyang ginagawa. Nilapitan siya ni Mew, sinasabing hindi naman sa hindi siya nagtitiwala, kundi dahil nag-aalala siya para sa kaligtasan nito. Sa sumunod na sandali, tinawag ni Haruka si Akatsuki, at habang papalapit siya, sinabi nito sa kanya na huwag na siyang subukang pigilan sa pakikipaglaban kay Phil. Sumagot siya na hindi naman niya yun plano at inalis ang kanyang pantulong na kagamitan sa braso, na ibinigay niya rito upang gamitin kapalit ng nawala nito. Pagkatapos, sumugod siya kay Phil, sinuntok ito ng diretso sa ulo, at nagsimula muli ang isa pang laban, ngunit nagdaya si Phil sa pamamagitan ng pagpapakawala ng isa pang bugso ng enerhiya, na pinaglabanan ni Akatsuki ng sandali hanggang sa siya ay naitilapon pataas sa kalangitan. Habang nagsisimula siyang mahulog na pansin ng mga babae na nawalan siya ng malay kaya't hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili laban sa susunod na pagsabog na inihahanda ni Phil, agad na tinawag ni Mew si Akatsuki sumisigaw para gisingin siya at tuparin ang pangako nito sa kanya, at sa trabaho nagawa niyang muling isuot ang kanyang espada bago pinakawalan ni Phil ang susunod nitong pagsabog at hinati ito na parang siya ang Fire Hashira, at sa hindi sinasadya natapos niya rin si Phil at matapos itong sumabog sa likuran agad na lumapit si Mew sa tabi ni Akatsuki upang tingnan siya, gayunpaman huminto siya sa gitna at nakatitig sa kanyang likuran hanggang sa humarap siya upang tingnan siya dahil naramdaman niyang umiiyak ito, kaya dali-dali siyang yamakap dito, kung saan niya ito inalo. Makalipas ang ilang oras, ang footage ng laban ni Akatsuki kay Phil ay pinanood sa summit ng mga miyembro ng organisasyon. May ilang naniniwala na ang kanyang pambihirang lakas ay karapat-dapat para sumali siya sa kanilang hanay, ngunit ang iba ay hindi sumang-ayon. Sinabi nila na gusto nila ang isang taong nasa ibang antas kaysa kay Akatsuki upang sumali sa kanilang hanay. Ang pahayag na ito ay nagparamdam na sila ay may binabalak na hindi alam ng gobyerno, at umaasa na si Akatsuki ang kanilang magiging huling piraso. Binanggit ng isa sa kanila na ang mga toring itinayo nila sa buong mundo ay gumagana upang patatagin ang ilang ugat sa ilalim ng lupa, at kapag handa na ang natitirang mga tore, sisimulan nila ang huling yugto ng kanilang mga plano. May isa pang nagtanong kung panahon na para tuluyan nilang wakasan ang Crimson Twilight, at sinabi ni Akami na malaya nilang maalis ang mga ito at sino mang humadlang sa kanilang mga plano. Gayunpaman, mariin niyang iginiit na iwanan ang nagtatag ng grupong Crimson Twilight dahil gusto niya na siya ang tumapos dito. Pagkatapos ng pulong, naiwan si Akami upang muling panuorin ang kuha ng laban mula sa simula, at namangha kung paano nila nagawang saktan ang isang higher light form. Sinabi niya na mabuti at nagpakita ang ganoong pagkakataon sa kanya,
at sa paglingon niya. Matapos ang video, may pumasok na tinutukoy niya bilang si Michael. Tinanong niya kung bakit hindi mismo si Akami ang humarap sa sitwasyon kay Phil, at sumagot si Akami na ito ay upang maiwasan ang mga biktima. Ipinaliwanag niya na kakailanganin niyang gamitin ang isa sa kanilang tore para maisegawa ang trabaho, at iyon ay magiging sanhi ng pagkawala ng lahat sa loob ng 3 kilometrong radius, at ayaw niya yun matapos siyang pakinggan. Sinabi ni Michael na ang pagsasakatuparan ng kanilang proyekto ang dapat mauna bago ang lahat, kaya makatwiran kung may ilang sakripisyo ang gagawin para mangyari ito. Bilang tugon, tinanong ni Akami kung ayos lang sa kanya na kasama ang kanyang nakababatang kapatid sa mga sakripisyong iyon. Ngunit hindi sumagot si Michael. Ilang araw pagkaraan, nakatayo si Akatsuki sa bubong, nagtatampo dahil hindi niya nakalaban si Akami nang dumating si Motoharu upang samahan siya. Sinabi niya rito na naipost na ang mga resulta ng ranking matches, at na napromote ang kanyang koponan sa Class A, habang nag-uusap sila. Sinabi ni Akatsuki kay Motoharu na alam niyang patago siyang tinulungan ito sa kanyang laban kay Phil, at hindi ito itinanggi ni Motoharu. Sinabi niya na umasa siyang hindi mapapansin ni Akatsuki dahil tila personal ang laban at ayaw niyang makialam. Dahil dito, tinanong ni Akatsuki kung haharapin ba ni Motoharu si Phil kung hindi niya ito nagawa, at si Motoharu. Itinanggi niya ito, sinasabing hindi siya ganoon katanga para kalabanin ang ganoong kapangyarihang halimaw. Umalis siya pagkatapos, ngunit nang nasa hagdanan na siya, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang tinukoy niya bilang kapitan, at pagkatapos ng maikling pag-uusap, sinabi niya rito na hindi siya sigurado kung sasali si Akatsuki sa kanilang layunin. Gayunpaman, nangako siyang patuloy itong oobserbahan, at nang matapos ang tawag, lumabas na siya ay bahagi ng Crimson Twilight Organization. Samantala, sa isang lazard, si Barem ay pinapukol ng mga tanong ni Listy, na humihiling malaman kung bakit niya ipinadala ang isang nakakontrata kay Zahak sa ganoong kaalagang misyon. Sinabi ni Barem na ito ay dahil kinakaharap nila ang anak ng Demon Lord at kailangan lahat ng kapangyarihang makita nila. Inakala ni Listy na walang kabuluhan ang kanyang dahilan, ngunit tiniyak niya rito na kapag bumalik si Phil kasama si Mew, makikita nila na tama ang kanyang desisyon. Pagkatapos, tinanong ni Miranda, ang kanang kamay ni Listy, kung ano ang gagawin niya kung bumalik si Phil ng mag-isa, at sinabi niyang hihingi siya ng paumanhin kay Listy dahil hindi siya pinaniwalaan. Biglang pumasok si Zex at isa pang kabalyero, at nang tanungin ni Listy kung bakit nila ginugulo ang kanilang pulong, ibinunyag ni Phil na nawawala sa kontrol ang mga halimaw na nakatira sa kabundukan. Sinabi niya na ang kanilang pag-uugali ay maiuugnay lamang sa katotohanang patay na si Zahak, ngunit tumanggi si Barem na paniwalaan ito, dahil hindi niya inakalang matatalo si Phil. Parang hindi pa yun sapat na masama, ipinabatid ni Zex sa kanila na ang ilan sa kanilang mga sundalo ay sinalakay at nilipol ng Dark Clan. Kasunod ng ulat na ito, higit pang mga sundalo ang pinakilos upang lumaban sa Dark Clan, at habang pinapanood sila ni Listy na umalis, naisip niya si Akatsuki. Naalala niya ang sinabi nito sa kanya noong araw na umalis ito at nagsimulang umiyak habang tinatawag siya mula sa kanyang puso. Tila naramdaman ang kanyang mga iyak, biglang nagising si Akatsuki mula sa kanyang pag-idlip at sinabi sa sarili na kailangan na niyang umalis kaagad. Nang gabing yun, inimbitahan ni Mew sina Izumi at Kizuha sa bahay ni Akatsuki at ibinunyag ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkakakilanlan sa kanila. Sa kanyang pagtataka, hindi nagalit ang mga babae at tinanggap siya kung sino siya. Nang masiguro ni Akatsuki na ayos na ang lahat, sumama siya sa kanila sa sala at sinabi sa kanila na kailangan niyang bumalik sa Alhazard dahil may problema. Nakakagulat, sinabi ng mga babae na sasamahan nila siya, at sa halip na subukang baguhin ang kanilang isip, pumayag si Akatsuki. Noong oras na yon, nasa labas ng bahay si Haruka at nag-iisip kung papasok ba siya o hindi nang biglang sumulpot si Motoharu. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang mga dahilan kung bakit sila naroroon, nakaramdam sila ng pagbabago sa dimensyon at nagmadali silang pumasok sa bahay upang hanapin ang pinagmulan nito. Nang makapasok, nakita nila si Akatsuki, at ang mga babae na paalis na patungong Alhazard, kaya sumama sila. Sila, sa tingin mo ba, mapipigilan ng Akatsuki at ng iba pa ang bagyong kanilang kakaharapin, o lalala ang sitwasyon? Iyan na para sa video ngayong araw. Kung nagustuhan ninyo ito at gusto ninyong makakita ng mas marami pang katulad nito, panoorin ang susunod na video. Hanggang sa muli.